ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Live sa Hotel Camilo 1, Dalan General Luna ning Dakbayan sa Dipolog. Kapihan sa Dipolog! Ayong buntag, kini ang Kapihan sa Dipolog, the original. Live kita nga madungog sa RMN, DXDR ug IFM o masubo kita karon kay wala tay video sa atong live streaming pero madungog lang gihapon kita sa ato ang website ang www.rmndipolog.weebly.com. Kini si Edis Pahinti Tumong ang inyong regular anchor and host. Mingon kaninyo maing buntag o hinaot punta nga makikauban kamo kanamo sunod sa duha ka takna nga tulumanon sa ato ang Public Affairs Program dinhi sa Dakbayan sa Dipolog, Dakbayan sa Dapitan o ingon man lalawigan sa Zamboanga del Norte nga ang adlaw kanato hinaot punta nga magpadayon nga maayo kay murag ni silak ng adlaw, no? It's a beautiful Sunday morning here in Dipolog City and hopefully makiguban kamo kanamo. Kauban nato karong buntaga si Taxi Lumba sa ato ang radio broadcast RMN Dipolog, DXDR ug IFM. Absent og escape si Silbert Nanduyano kay na toothache, dili heartache ha, toothache, okay? Si Silbert, hello, good morning to you. Dayon libakon basta wala dire. Dayon si Danilo dito sa istasyon sa ngalan ni Mr. Richard Villaronte, ang atong station manager. Aniya kauban nato si Paul James Hocolan, pero sa di para to patingogon, ato nang ipahibalo nga ang ato ang last Sunday wala tay kapiyan sa Dipolog kay nag-brown out man to sa NGCP. Sa kung saan akong hangyo, scheduled naman jud ko no. So hopefully wala na ilaing brown out may tabo kada Domingo. Haron dili maligsan ang atong kapihan sa Dipolog. Dayon, bibo kaayo nato ang panahon karon, ang ato ang lugar karon kay gawas nga umaabot ang kalag-kalag, no? It's gonna be on November 1 and 2 ang ato ang Halloween. Ato as a Christian, ato nang practice dire atong tradition nga mo magpamisa mga sa mga kalag hadlok pong kita mga kalag kuhiton dayon mo offer ta flowers and prayers sa ato ang mga departed loved ones, no? So kami November 1 and 2 to sa North Zamboanga Gardens kay ito dito mga G sa akong papa, akong mama, akong mga igsoon uban mga loved ones nga tanan ni pahulay dito. And then gawas ana nga occasion atong ipaabot ang Christmas season kay it's cold, ha? And the yeah. Dili oy sa gawas kay ulan pud sahay. A season of joy is coming, no? So share the love. Ilabi na nga itong mga gifts niya akong pinaskuhan ay makalimot. Joke. And then also atong ipaabot diri sa atong mga panelists si Kunsihal Ruben Ligorio na muraog gitugnaw dito pero kabalo ko nga on the way na to dire, no? Si Ma'am Fe Ligorio, kumusta diha? Si Racel, si Attorney Apo Ligorio, kumusta ninyong tanan? Si Mukang, si Mukong, ug si Muking. Okay, kisa man. Kumplito naman to, Mukang, si Mukong, si Muking. Okay. Si former Congressman Attorney Rosilier Mato Barinaga, kay balo ko, naminaw to siya karon on the family way na punto dire sa akong kapihan sa Dipolog. Dayon, si Edgar Surunda, ato pong ipaabot kay the coolest voice in town. Pero tanaw na itong mutingog ni atong bisita karon og coolest to ba doon si Edgar. Palunos lang mag-anon, tigil na pa si Fiscal Ligorio. Oo, ay saba kay, nagpadulong na, gilibak na to. Ay, sa Sunday, dito na sa gikan sa Klapana. Yes, Klapana? America. Sa concert, siya mo dito i-back up sa concert sa Amerika, famous band sa Americano sa Waterfront Hotel sa Cebu City. Yes, ato ning ipashare niya. Atong dayon nagpaabot naa naman diri atong mga guests, no? So ato nang i-acknowledge diri unya na to, ihang na to atong ipatriling ang atong mga nangabot ng mga guests. In the meantime, ako i-acknowledge ang paghiabot ni Kunsihal Ruben Ligorio ay hatabobalik dito ni Paul James para sa nobina sa Panginabuhi. Kunsihal, good morning. Salamat kay si mong papalibak ako sa pagkabuabot. Nilot niya ang concert ng Amerika. Natulong lang po ito nga nakoy... Hambugiro! At tulong lang po ito nga, dapat may check up ba? Medical check up. So,
coincidence ito. Salamat sa ato mga bisita nga di pa man pahingalan ni Edith. Siya mo introduce. Ako lang panginaot sa ato mga tigpaminaw nga unta muuban kanamo sulod sa duha ka takna ni atong tulumanon ang kapya sa Dipolog batag Domingo. Kay niya kari ang nagbagang mga isyu nga kinahanglan nga atong pag-tukion karong buntaga ug usab akong greeting sa mga opisyalis sa mga norte sa duha ka dakbayan sa Kapitol Dipolog o sa atong soaking tigpaminaw may buntag dito og wala ron sa atong wala ang kuan atong Live ta sa dito sa station. station. Okay. Live ba station lang. Sige lang. So, salamat Gadet. Back to you. Okay, thank you so much. Ako unang patingugo ni si Edgar Soronda or after na ka ni Paul James. Ay, ang imo ang Tanyas panginabuhi, diretso na. Okay. After ni Paul James, go ahead. Okay, Paul, go ahead, Paul. Una po na pasalamat ko ito ang mga kabanan sa kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas na kagahapon may pahigayon sa tuwang broadcast tree planting dito na sa Sanao campus to sa GRMCO Katipunan dito gipahigayon na tuwang broadcasting program sa kauban na so ang taga NSO, KBP, Sambuanga Regional Press Club Incorporated pinangyari kang Ma'am Rose Miranda. Dayon ang taga GIL ug uban taga National taga NSO dito kagahapon ug uban pa mga NGOs nga nakiguban nato more than 500 ka mga seedlings nga ato natanom dito sa bukid sa Sanao. Gahapon sa ato ang supposedly October 13 mo to siya ang gikamugna nga broadcast tree nationwide sa KBP and broadcasting sa KBP dayon kagahapon lang diri sa Sambuanga del Norte chapter. Okay. So, congratulations sa tong KBP chairman, si Jet Orfila. Dayon Walang ta makakuyog kay, dili kaya sa tong Mayroon power. po wala po kami kuyog mong Yes, yes. Magyatak-yatak na gatong lapok sa ubos. Mga Jod, ako na yung unya ko ninyo. Kaubanan ko hapon sa lit. Nabuyag lang. Namong gukoy ako mag-speaker sa usa ka tuluhaan likas punta. So, I miss the event, no? Congratulations sa akong kauban sa media. Mistanom o kahoy, maunta ka naman titularan sa uban po nga. Bagko po siya na seedling sa kahoy, Kutsal, kanang ang raise ato ang taga Jeremy Siyo. Bago ko itong Mas Mayo. DNR, taga DNR, kahoy Mas na Mayo. to. So, okay na itong project to nga unta mahunta nga buhat lo sa mga NGO nga atong probinsya kinahanglan di atong buliton sa kahoy, no? Parehato na to itong mga kahoy endangered species. Okay, go ahead sa imo. Okay, so ang kapiyan sa Dipolog nga pasalmaton sa itong sponsors na kanunay nagbulig sa itong programa aron kini mahimong mambulampuson matag adlaw nga Domingo nga tanan ang FNR Marketing. Wholesale retailer sa mga baratong tindahan maabi-abihon sa tanan ang nag-iya niini kini sila namaligya sa mga schools and office supplies, typewriters, computer accessories, inks, bags, bula, trophies, uban pang sa makatarunganon kayo nga presyo. Ang FNR Marketing exclusive dealer sa Canon products, Canon photocopiers, Canon cameras, video cams, Canon scanner printers, ink, Canon projectors o ang importante alas to ang pamilya o kaptangan ang CCTV cameras sa 35,000 pesos lamang. Sigurua ang imong kaptangan, inuman ang kinubos sa imong pamilya, pagbaton og CCTV camera sa inyong Pinoyanan. Ang FNR Marketing, ipanagihan kini mismo na Kabigon, nimutang sa May General Street, fronting you to itong main campus ng Sambuanga del Norte National High School. Pwede tawagon sa telepono 212-3702. Inumasab ang Canto Rio Farm, inimutang kinikilid sa Layawan Bridge, sa barangay Malala Pulangko, Sambuanga del Norte, alang sa mainit nga kape, tinapay, o labian na yun kang kani ang mga pagkaon, alang sa nagbiyahe, gikan sa Dipolog, padong nga sa Mulabi, Sambuanga del Sur, Pagirian, o kapalik din sa Dipolog, hapit sa Canto Rio Farm. Namaligay usab sila og seedlings, o namaligay usab sila sa laing mga fruit trees, seedling rubbers, seedlings sa matahong mga bulak, pasalubong sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Simbis Milagros Agustin, sa West Cornelia Avenue, Chicago, Illinois, USA. Daghang kayong salamat, ma'am. Kang Honorable Kini Val Ong, Chairman sa Committee on Labor and Employment sa Sangguniang Panglusod sa Dipolog, o Chairman sa Tourism, Trade, Commerce and Industry din sa Sangguniang Panglusod sa Dipolog. Si Attorney Junior Jojo Napigkit, City Councilor sa itong dakbayan sa Dipolog,
kang Superintendent Sunny Ray F. Amit, ang atong Provincial Schools Division Superintendent sa Buanga del Norte. Daghang kayong salamat, sir. Kang Honorable Apple Marie Agulong, City Councilor sa Dakbayan sa Dapitan. Mr. Roger Walter King sa Oma County, Taro, Northern Ireland. Daghang kayong salamat. And also to Henry Chenero, ang atong Provincial Director sa Department of Labor and Employment sa Dakbayan sa Dipolog, nagpahinumdum atong suiton, atong kahibaluan, ang atong katungod isip mamumuo din sa atong lalawigan. Sa Wilson Elite Chicken and Hog Bar, sila mapalit sab sa mga maligya sa inyong mga binuhing mga baboy, manok, kanding, baka, kabaw, sa makataranganon kayo nga presyo. Ang tarang okasyon, pwede sa mudawat o mga orders sama sa lechon, sa makatarunganon kayo nga presyo. Ang Wilson Elite Chicken and Hog Bar, kinagipanagiyahan ni Mr. Ruel Ferrare, nalimutan sa may Bypass Road, Staka, Dipolog City, and pwede matawag sa telephone number 212-8370. Janos Marketing. Problema sa inyong mga diferensya sa inyong sakyanan, ang Janos Marketing na maligya kini alang sa bisan unsa nga spare parts sa inyong mga sakyanan, sa bisan unsa nga brand, sa ubos lamang nga presyo. Kini nimutang sa may Quezon Avenue fronting sa may Top Pension, pangitaalang si ABC President Honorable Janos Yu. Kang Vice Mayor Sinen Angeles, sa Presiding Officer sa Gudiyang Pangusod sa Dipolog. Ingon masab salamat ngadto kang Board Member Cedric Adri Adriatico, Board Member 2nd District sa Zamboanga del Norte. Silang tanan mo ang naghatag kinabuhi sa programa Kapihan sa Dipolog dinhi sa Hotel Camila 1. Thank you so much, Paul James. Atong ihatag kang Edgar Surunda alang sa dugang nga mga panginabuhi. Gar, go ahead. Salamat o good morning sa tulong sukit Ibaminaw sa itong paniguban sa Tulmanon ng Kapihan sa Dipolog. Live diri na sa Sunburst Fried Chicken sa ground floor, Hotel Kabila, Dalan General Luna ng atong dakbayan sa Dipolog. Welcome to another Sunday. Hello world. Hello sa Norte, og Dipolog and Dapitan. Welcome to Kapihan sa Dipolog. Live diri sa Sunburst. Kung doon na kayo mga bisita, dala sa Sunburst Fried Chicken. Niya ang Hotel Camila 1. Alang na sa accommodation. Alang niya itong mga nagkinahanglan usab o dahinanali nga kantidad, labi na sa itong mga senior citizens, large lending investor, niya po nahimutang dari na sa Hotel Camila Building, nga itong dakbayan sa Dipolog. Di pa rin sab kita sa Budgetary Pension House, ang Pepix Pension House sa Dalan Katipunan, niya itong dakbayan sa Dipolog. Niya itong mga nangita o own budget sa ilang travel, Pepix Pension House. Ang Orozco Ventures usab nga naghatag kini og serbisyo sa atong mga mata, no? Diyan na sa clinical nga serbisyo labi na sa check-up. Ang Orozco Vision Care sa Dalan Katipunan gihapon natong dakbayan sa Dipolog. Si kanhi Congressman Atty. Rosilio Matoy Barinaga nga Dean sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University, ato sang kauban dinhi sa panuguban sa Tulmanon Kapihan sa Dipolog. Gipalayan usab kita sa microbuton ni Dr. Philip Lim C. Nga karon gi-recommend na gani sa mga doctors dito sa Cebu ug Dumaguete, sila pa. You have a good pulmonary doctor in Dipolog City, si Dr. Philip Lim C, no? Alang na sa mga usa ka pulmonologist kini siya og internist nga niya dinhi sa Nadas Dipolog Medical Center Human Sub. Matawag siya, on call siya sa bisan asa nga tambalanan dinhi na sa tibuok lalawigan. Gusto ka magpa-admit sa imong doktor, pwede nimong i-request si Dr. Philip Lim C. Imusab gipalayon sab kita sa maayo nga kabubuton sa Gloria de Dapitan. Gloria de Dapitan sa dakbayan sa Dapitan, ang Fantasyland ug ang Dapitan Aquamarine Park kon Dampa. Og sa Kamayan ni Manay dito sa Sunset Boulevard sa dakbayan sa Dapitan, nagpaliusab sa atong panaguban sa Tulmanon ang Kapihan sa Dipolog. Mo kanina mapipila nga nagpaliw sa itong panaguban. Live diri na sa Sunburst Fried Chicken, mabati sa duha ka mga sibiyanan, sa RMN DXDR RMN Dipolog, o sa 94.1 IFM, o sa www.rmndipolog.webly.com, alang na sa atong mga tuners sa tibuok kalibutan. Welcome sa Kapihan sa Dipolog. Good morning. Thank you so much, Edgar. So, wala dyan ko nasayop, no? Kanang bugnaw kay tingog. Pero karon naala gyud siya ay kompetensya. Kay labaw pag yun nga bugnaw kay tingog kay gawas nga wad anjud tabawa. Lay off ta ng broadcaster ani niya siya. Ako ni patingogon ha. Pero panala, ayaw lang in love lang mo sa boses. Ayaw na sa person kay he's committed to taken committed and taken to his one and only lady love. Ato introduce karong taod-taod. Pero ato patingogon ang pinakabugnaw pod nga tingog karon nga mawad-an og trabaho ang mga broadcaster. Okay? Ang atong guest karong buntaga nalipay kita
nga nisanong siya sa atong imbitasyon kay busy kay ni siya o gawas pa pud ana yang family dili man wala man diri, so iyan na lang pong gidala in town diri ang wife para ma-meet pud nato then makasaksi pud og unsa pud ka bibo, unsa kay dynamic, unsa pud ka unsa ka bibog dynamic ato ang kapihan sa Dipolog karong butaga. So, without much ado, I would like to introduce to you one of our guests this morning sa atong kapihan sa Dipolog, none other than Provincial Director of the Department of Education, Provincial Schools Superintendent Dr. Sunny Ray Amit. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning. Salamat, Madam Edith. Una sa tanan, akong ipadangat akong pagtimbaya sa atong bagong miabot pa lang gikan sa nasod sa Amerika ang atong ambungan nga konsehal Gregorio. Ingon man usab ang atong mga dumilihok nining kapihan sa Dipolog ug uban ang ato ang provincial commander sa ato ang Philippine National Police. Sa tanang mga nagpaminaw karon nining atong kapihan sa Dipolog, maing buntag kaninyo, ginaot nga inyo kaming ubanan sa duha ka takna natong panag-uban sa kahanginan. Daghang salamat. At Afrika na dito. Dili ko. Dili ko gikan sa Amerika, ha? Ikan ko kasya ako sa concert sa Amerika. Yes. Siya mo'y backup singer sa Amerikano sa tayo. banda, American Bakit band, niya ba- pangalan Hindi ko Amerika. nasod sa Amerika. Concert sa Waterfront Hotel sa Cebu City. Pati pagkitayan sa akong mga katigulungsod nga asa mag-igastuhan ito hanap sa Amerika. Tagam ka. Ayaw mag-mislead, no? Tayo sa isnek sa itong media, wala na yung misleading information. Basig magkiha ka na ako sa TVP. Thank you so much. Kunsyal Ruben Ligorio, mautoy atong backup singer sa banda nga Amerika nga nag-concert dito sa Waterfront Hotel last Sunday sa Cebu City. Mauna nga, wala siya diri sa atong kapihan sa Dipolog. Pero brown out to pod pa diri last Sunday sa NDCP. Muna wala tay kapihan sa Dipolog. Sunday, last Friday. Last Friday ang concert. Concert. Okay. So, So, thank I you was so here much. last Sunday. Pero brown out lang. Problema, ironically, ayaw mo suga, no? Na burn out, so absent ko. Okay. Salamat kayo, Kunsyal Ruben Ligorio. And thank you so much, no? Ang ato ang superintendent sa DepEd, si Dr. Sunny Ray Amit. Kauban niya ako kung patingugon karon. Pinakahubag ni kayo. Saya ang kinabuhi. Ma'am, if you don't know what is hubag, that is sexy and beautiful. Street lingo. Okay? So, si Ma'am Lia Amit, kauban na to karong butaga, diri sa atong kapihan sa Dipolog. Ma'am, good morning and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning to you, to all. Gamay ra kayo siya, no? Gamay ra siya. Shy ni shy. Ang yan panagawa dito, symbols kaya sa among kauban sa cross. Na among kauban sa parihag, yun niya purma, no? Kinsa man? Ay purgas, no? Kanang gwapa ha, din taga- sexy, di Yeah, ko yeah. musugot. Taga si Parok ba? No, among kauban sa kuna, among kauban sa diri sa cross sa una, ato ko sa ako pa chairman. I think Edgar can remember the face of that woman. The face. The face of that woman nga. So symbols gid kang ma'am, no? Amen. So, welcome ma'am sa ato kapihan sa Dipolog. O welcome to Dipolog. Yes, thank you so much. The city of loving people. Friendly people. Okay. Salamat kayo. Kauban sab nato dere ang akong ka-textmate niya ganina ni confirm dugay ra ni among gi-plug na ko di sir, you know, before our actual nga kapihan sa Dipolog. I-plug man ni nato sa web and then over the radios. Kinsa ang mga guest karong Sunday. So, atong kauban dere ang ato ang Police Superintendent Deven Serialis, ang atong Deputy Provincial Director for Administration sa Philippine National Police Camp Amak, Sikayab, Dipolog City. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Yes, ma'am. Thank you very much. Salamat sa pag-imbita diri. On behalf sa atong provincial director nga si Attorney Sopronio Ercaldre nga nagsilibra karon sa kapistahan sa chapel sulod sa kampo. Ako ang ipadala diri. Thank you very much, ma'am. Good morning also sa ato ang konsyal sa Dipolog, among abogado sa
piskal pa siya sa among mga kaso. Sige kong kabulilyaso. Sa atong mga tigpaminaw sa tibuok probinsya ug sa Dipolog, mayong buntag kanayong tanan. Daghang salamat. Thank you so much. Dayon, doon na po ang tataylain nga guests, duha ka buok. Pero if they're not coming, we will book them for next Sunday's Kapihan sa Dipolog. Si Board Member Cedric Adriatico, o ingon man ang ato ang Dipolog City Police Chief, si Superintendent Joven Parcon. Yeah. Kay ni-commit na magutot siya, and then namurag doon ay changes, dili man nato nakapugna, no? So, hopefully, next Sunday, we will give them that time, no, sa Kapihan sa Dipolog. So, back to our discussion, karong butaga, atong unang pangutana nga to kang Dr. Sunny Ray Amit. Since you were here a while ago sa Kapihan sa Dipolog, unsa may mga kalambuan, mga updates nga nahitabo diha sa atong Department of Education sa Provincial Division under your administration? Daghang salamat, Madam. Una, ang atong pag-assume sa opisina sa Schools Division Superintendent dinhi sa Zamboanga del Norte Division, ang atong Provincial Division, nagsugod kini ni atong technically Abril 11, apan nadawat ko man ang order Abril 26 na kato. Busa naka-report ako dinhi sa Mayo na tungod kay nagpa-clear pa man ako. Og una isip mao na magbalantay sa ato ang probinsya sa ato ang division sa Zamboanga del Norte. Una natong himo nga prioridad mao ang pagpalambo sa atong mga tulungaan, pinasikan sa palisiya nga giluwatan sa ato ang ahensya sa edukasyon, pinaagi sa Republic Act 9155, ug mao kini ang paghimo o pagbalay sa school improvement plan sa atong mga school head uban sa ilang school planning committee. Kay matud pa sa mga nangaging katuigan, ang ato man kunong school head lamang ang mobalay niini, wala na niya gi-appeal ang mga representante sa mga nagkalain-laing stakeholder sa atong mga tulunghaan, sama sa mga magtutudlo, mga ginikanan, ingon man ang atong mga estudyante. Sa ubang mga dapit, aduna tayo mga representante nga nagagikan sa mga pribadong sektor, ingon man usab ang atong mga government organizations nga anaa sa palibot sa atong mga tulunghaan. Busa gi-appeal nato kini sila isip membro sa atong school planning team. So, nahuman ka na nato nga kalihukan ni atong bulan sa Agosto, o sa pagkakaroon nagmonitor na kita sa implementasyon niini nga mao ang pagbalay sa school improvement plan nga alang sa tuig 2013 ngadto na kana sa 2016. Dayon gisunod nato usab dinhi ang matud pa balasahan sa ato ang mga school heads aron nga sa ingon ma-implementar kining atong gitawag na instructional supervision sa atong mga magtutudlo, tungod kay wala may laing mo atubang niini nga tulubagon pagsuta kung ang atong mga magtutudlo naghimo ba sa ilang mga buluhaton diya sa tulunghaan, kundi ang ato gayong mga prinsipal. Kung sa atong basihan ang sa mga nangaging katuigan, aduna lamang kitay teacher in charge nga gi-assign dinha sa maong tulunghaan. Og ang maong teacher in charge tungod man lagi kay ang iyang posisyon magtutudlo lamang usab, dili mahimo nga siya ang mohimo nining instructional supervision ngadto sa mga magtutudlo sa tulunghaan. Busa gi-assign nato ang mga principal o mga head teacher na mo'y mahimong cluster head. So doon na kita yung mga clustering karon tungod kay gamay pa man ang atong mga full-fledged nga mga school head sa ato ang division. O gani nangayo kita og dugang o hinaut unta nga ang atong central office sa kauluhan mo hatag og maayong tubag sa atong hangyo nga dugang mga items alang sa atong mga school heads. Ug usab atong gitutukan ang nahimo nga kaning matud pa downloading sa MOOE kon Maintenance and Other Operating Expenses Funds ngadto sa atong mga tulungaan, pinaagi sa paghatag o cash advances ngadto sa atong mga school heads. Kaya sa mga nangaging katuigan, sa wala pa ako moabot dinhi,
ang naghandol sa maong mga cash advances ang ato mga TIC na kung atong basihan ang palisiya sa atong ahensya sa edukasyon, dili unta kini ang ngayang mahitabo tungod kay ang atong mga TIC tungod kay magtutudlo man sila by virtue of their position, wala sila'y fiscal authority to handle the funds of the school. So muna nga gibalasa nato ang atong mga school head aron sa ingon nga ang atong kwarta nga para sa mga tulungaan mapadangat gayud ngadto kanila. Ug tuod man atong nakita karon nga mi daghan na sa atong mga tulungaan ang naka-download sa ilang mga MOO, monthly kini nga MOOE subsidy. Ug kapan subo lang palandungon tungod kay aduna kitay mga tulungaan sama na ni atong mga tulungaan nga naa sa mga lagyong lugar ilabi na gayud sa atong ikatulong distrito sa probinsya o ingon man ang kining ato ang mga boundary districts sa ikaduhang distrito sama sa Siayan o uban kining mga dapit sa sindangan ingon man gani sa pipila ka mga distrito sa unang congressional district sa probinsya nga doon na tayo mga tulunghaan din nga wala pa makaabil ni ini tungod lagi kay sa kagamay sa maong monthly subsidy ang gasto nila sa pag-anhi sa ato ang division office aron sa pagkuha sa maong subsidy igo na sa ilang gastuhon sa pagpamasahe busa doon na kita gihimo karon nga request ngadto sa ato ang naggayo kitag authority sa ato ang central office nga kung mahimo ipaagi na nato sa sistemang ATM ang pag-download sa maong pundo aron nga sa ingon mapadali ang maong kwan. Apan sa pagkakaroon wala pa kitay otoridad sa nga gihatag para niya ang maong motion. Okay, sir. Thank you so much sa imo ang paliwanag kanang imo ang pagpasabot, no? Speaking of ATM, imo tong nabungat diri ang imong plano nga instead of payroll, ATM na kay daghang kayo mga bikil sa payroll na may mga 5-6 nga ni-survive, nga luoy kay mga maestra to the extent nga mamaligya na lang mga chorizo, mga ibon o guban pa para lang ma-offset ang ilang mga spendings, no? And then, mabiyaan nila ilang teaching. So, it's a matter of survival. So, how about it? Na-push through ba ninyo? Sa pagkakaroon, ang ato naman kitay 7,000 tanan ka mga empleyado, 7,280 ka mga empleyado sa elementarya o sa sekundarya, ingon man ang atong mga non-teaching personnel. Sa pagkakaroon, 40% pa kanila ang naka-apply na sa ilahang ATM, dina sa ato ang Development Bank of the Philippines, Dipolog City Branch. O naghimo na sab kita og nakikoordinate na usab kita sa ato ang regional accounting section aron sa mamahimong pag-download na sa ilang sweldo ngadto na sa ATM direkta na ngadto sa ATM sa ato ang mga magtutudlo. Apan sugo lang natong palandungon tungod kay dili madali ang maong lihok tungod kay aduna pay mga reconciliatory issues ang ato ang regional accounting section alang sa maong mga benepisyo sa atong mga magtutudlo na maong sweldo tungod kay una aduna pay mga discrepancies ang ato ang remittances ngadto sa GSIS tungod kay sa pagkakaroon ang remittances gyud sa atong mga magtutudlo dili pa gyud 100% nga nabutang ngadto sa ilahang tagsa-tagsa ka mga accounts sa GSIS sa katarungan nga ang impormasyon nga gihatag sa atong mga magtutudlo ang impormasyon mahitungod sa atong mga magtutudlo sama sa pangalan, date of birth, address o ingon man ang status nila, ingon man gani ang posisyon o ang ilang kasamtangang sweldo wala magtukma nga dito sa record sa ato ang GSIS. Sama ang isa ka example niya na pananglit ang pangalan sa usa ka magtutudlo Jose de la Cruz. Kung ang de og la na isa ka word kana siya de la dili na siya pareha sa Jose de la Cruz nga nagbulag ang de og la. So kana manggod kung inana nga wala ang magtukma ang mga impormasyon automatic nga dili masulod kanang maong pundo tungod kay ang gahimo sa maong downloading sa monthly remittances system naman sa GSIS o sa computerized na kana.
So kung doon ay dili magtukma, automatic na siya dili dawaton sa system. So karon sa pagkakaroon naghimo pa og kumbaga reconciliation ang ato ang regional accounting section paalang ni anang mao nga mga discrepancy sa impormasyon. Ingon man usab aduna gawas pa ni ana doon na usay laing issue sama ni aning illegal deductions. Tungod kay doon na tayo mga magtutudlo nga sa pagkakaroon gididakan o ako gani ato na biktima usab ako ni ana nga gididakan ako sa nga wala ako nag-loan. Oh. So kana nga karon nga mga issues at gihapsay pa nato karon dito sa atong regional accounting section ug ang ikatulong nga issue mao kining withholding tax sa atong mga magtutudlo tungod kay doon na tayo mga magtutudlo nga ibutang ta doon na sila upat ka anak sa ato pa mas dako na sila og exemption unta apan ang kasamtangan nilang deduction dagko paghihapon. So karon ang atong wala pa hinahimo niya nga aksyon ng atong regional accounting section hitong sa pag-reconcile niya na tungod kay gikinahanglan man nga ang atong mga magtutudlo mag-update sa ilahang ilang income tax ang ilang personal nga income tax return dito sa ato ang Bureau of Internal Revenue aron na sa ingon mapadangat ang insaktong premium nga mo'y i-deduct kanila dito sa atong regional payroll account sa atong regional payroll servicing unit. Tungod kay bisan pa man tuod maghimo kita og ato ng ATM ang atong panudlanan, atong panwilduhan sa atong mga magtutudlo og sa mga dili magtutudlo dinhi sa ato ang ahensya sa atong division of Zamboanga del Norte, ang maghimo ni ana sa payroll mao man gihapon ang regional payroll servicing unit og ang magdetermine kung pila ang ilang net take home pay sa ato pa ang ilang nabilin minus all the deductions, mao kana ang impormasyon nga atong pagadawaton nga sa pinaagi sa pay file nga ipadangat kanato gikan sa atong regional accounting section nga mao usab dayon ang atong i-download ngadto sa bangko dayo uban ang usa na lamang rin katsiki nga total ni ini aron ang downloading para na ngadto sa mga magtutudlo subay sa kung unsa ang gihatag nga pay file kanato gikan sa regional payroll servicing section. Sa ato pa wala dili makabuot-buot ang division office paghimo sa payroll kundi ang atong regional payroll servicing section. So, it's a very tedious process, but hopefully, ma-accomplish na nimo during your watch. Hinaot pa unta sa samtang ani apa ko sa Zamboanga del Norte. Okay, it would be your legacy. Una pa mo padayon, ato na i-acknowledge diri ang paghiyabot sa lain nato nga panelists na other than former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga. Good morning, sir, and welcome to Kapihan City Hall. Salamat dito sa atong bisita karon o sa atong mga panelist ng buntag natong tanan. Thank you. Okay, mao kato mabugnaw nga tingog ni Sir Matoy Barinaga. Question coming from Kutsyan Ruben Ligorio. I have heard po sa SCM. Sumiyaging do ka semana. Istorya man ako naghago mga maestra nga bro dili kay sa pabor ng SCM kay di kay sila makaligusyo sa ilang sildo. Tuloy si pasiboso sa pre nga kana ang kadugay karon sa ato proseso sa SCM nga sila murag reluctant, dumikas ang reluctance nga magpa-ITM. Hindi na siya gusto mo ITM na lagyan. Kaya mag-iso lang magpaligusyo sila sweldo. Ay, sabi yung isang mga gusto lang ko, mga asya mga 7 teachers. Pero hindi ko sa pabor. Nga, magmahimot na ko, kontrolan ko ng pero lang. Kaya makaligusyo sila, makabaligya sila, makapinda sila. Kay ilang pero. Kay ITM ko. Hindi ba nang ibili ni mo dito sa kwarta? ITM ko. Di man ko nila mapusibuti. Bahurot man. Kay ITM may hatag niya. May man ko ng pero. Kasi simple ba katunga na ipilda. Hindi bahurot. Kailan ko ITM ko pero di mo matulog ka ng pero mang katungar ko no. Pero, Kunsyal, I beg to disagree. We will kwan ka na ng atong ikwan ang holistic picture ba? Nga in the long run, mas proper, efficient, upupan pa ang efficient. There is a question about that. I don't know. Proper lagi kay ATM, pero ang mga maestra lagi, ay problema lagi sila nga, ano sa na mo pag-negosyo na mo sweldo, nga og ATM ko no, hindi man nga ATM card, ihatag mo sa, marot mo nila, may pag-ilang hotog withdraw. Kaya sa payroll ko no, pwede naman ko nga, kasala ko no, kaso nga lang ilang iprint ha, dapat masubra sila. Dapat masubra sila ang sweldo. Dili ba intiro kay, di ba makuha na tanan to?
Kaysa ITM nga, imong ibalik ka, ihat na, bali mo na ITM sa kuwan. Oh, so madala tanan. Madala tanan, wala oo. Dala kang Di utang ka mo utang. masagot eh. Dili ka na, mao ka na inungdan po nga, ang ubang sa iyo na lang kaya nga, kuwan lang yan, inconsistent ang ilang mga informasyones sa ISPRE. Mahitungod niya ng, ako wala ko personal nga impormasyon, mahitungod niya ng, kumbaga, issue. Ang amo lang, labi na sa deduction, ang amo lang ilang taon ni Ani Manggod, kung atong magpabiling pa ang cheque, ang dunay daghang risgo dala ni Ani. Una, pag-abot sa payroll, uban ang mga cheque, ang atong mga magtutudlo, mudawat ni Ani, mga cheque nila, pinaagi sa atong district supervisors, nga mo'y magdala sa payroll sa matag distrito ug ang mga cheque para sa mga magtutudlo ug sa mga dili magtutudlo dito sa maong distrito. Sa ato pa, ang atong mga district supervisors ato pang ato silang tagaan og kahigayunan nga maka-apply og fidelity band kay simba ko uroy kung adunay mga di man ato matagdang panahon. Simba ko uroy og mawani o unsa ba usa ka chiki ang nawani niya na o nawala o na simba ko lang ha knock on wood nga na disgrasya kini nga to simba ko lang ha daghan na ang madalahig og sa ingon nga sa maong paagi nag-intil na kini og taas nga higayon tungod kay moanhi pa ang atong mga supervisor mukuha sa chiki mukuha sa payroll moadto dayon sa district ang mga magtutudlo muhawa sa ilang mga tulungaan panahon sa ating klase kay aron pagkubra sa pagkuha sa ilang sweldo. Kung ato na kanang ATM, wala nay chiki nga ilang ipa-inkas ngadto sa bangko or sa kung asa man sila karon nga nakahimo og loan agreement with any lending entity. Kanang maong pagpasinsilyo, nag-entail na usab kana og time. Apan kung i-direct na kanako natog download sa ATM sa mga magtutudlo, bisan adlawng Sabado, makaadto sila sa bangko nga adunay ATM facilities, maka-withdraw sila sa ilahang sweldo. Apan kung matud balik kaganiha sa isyon nga giluwatan sa ato ang konsehal nga mahitungod sa loan unya sa mga magtutudlo, ako wala na ako'y control diha kay kana personal na kana nga aksyon sa ato ang mga magtutudlo kung ugaling mo abil sila og loan. Apan sumala sa luwatan nga advice sa ato ang kalihim sa edukasyon kung mahimo unta ato nang hinahinayan ka ng pagsigi nato og loan medyo kumbaga i-apply na nato ang giluwatan sa atong kalihim nga giingon yang austerity measures higpitan ng bakos higpitan ng sinturon and let us live within our means mo na ang giluwatan sa ato ang kalihim. So naminaw karon ato mga mga maestra kubanta. Sakto ang tawag katayuan niya no. Very valuable kayo ang maong kuan inguha. Mo na tali na sabta na to. Pero di po na ito likaya ng mga maestra karon mo glong gyapon simikas ng gamay sa sweldo pa no. Apa mo implementar kon. So I think through you ingali ato ko ring sunghit ang mga taga-taas nga mahimo ipadayon tong pataas-taas ang sweldo sa mga maestra. Kay di po mga isla pa di magin kulikayan kuno nga mulong sila kaya piki man ang ilang pagtutunan nakapang bayron sa ilang temanan sa pagtutudlo so sila pa libe paigo no nakamba mga anak layo pa ilahang labi ubang nga layo kay ilang istisyon mahal kay ang balhabal nga pitihan Unya maminyo lang balhabal. oh ya balik ba banyo balhabal og li na maminyo magsige lang pakyaw balhabal maham kayo iya sa maligid pa. Okay, thank you so much, Consejero Ruben Ligorio. Yes, sir, Matoy, what is your concern? Sa diskusyon, atong nakita nga ang problema gyud nga atong mga empleyado wag gyud nabuhi sa sweldo kung dili sa utang. Kay kining tanan gibuhat ni aron nga tingali ma-minimize no kanang mga 5-6 kanang pero in spite of that agi sa kakulangon sa mato sa kung kumpare these things will happen. Ang solusyon na nga matagaan o mga maestra, mga kawani sa gobyerno o sa privado sektor, napilit ang hustong kandidato nga whose heart is for the working class. Kay sutong gingon ni kumpare, pag doon na ganun measure na increase sa mga empleyado, Jesus, agop-upon lang na.
kami we fought hard for the 125 across the board, across the country, no, sa private sector. Nung mana akong termino, wag yun na pasar. Now when it comes to increases, mura og kini magilasan ang atong gobyerno, no. Nakaron ang putana lang nato sa atong mabuot nga superintendent, no. Kini sa tanang munisipyo do na bay bangko nga where you can avail of the ATM sa tanang munisipyo. Land Bank or PNP? Whatever bank. Kining ato ang ATM nga gikuan nagsubay man ta sa palisiya nga giluwatan sa ato ang central office sa atong Department of Education nga ang payroll servicing contracting system mag-involve kana sa mga government banks sama sa DBP o Development Bank of the Philippines o sa atong Land Bank of the Philippines. Napili nato ang Development Bank of the Philippines sa ato ang division sa provincial division nato sa Zamboanga del Norte tungod kay mo man na ang servicing bank nato sa ato karong kasamtangan nga servicing bank. So aron nga mapadali usab nato ang pag-process niya na muna nga gipili nato ang Development Bank of the Philippines kay mo naman siya ang unang nahimong servicing bank. Ikaduha, ang atong kaning ni ang DBP nga ATM, membro kani siya sa Megalink. Sa ato pa, pwede maka-withdraw, sa lain-lain nga mga ATM nga membro usab sa ATM. Apan ug sa kasamtangan karon, wala naman tingali tay ATM nga dili membro sa Megalink. Tungod kay ang pinaka-last karon nga nagpamembro sa ato ang kaning Megalink network sa atong mga ATM, mao man ang atong One Network Bank. Naa na sila, apil na ganit sila karon sa network ni aning Megalink. So pwede sila maka-withdraw sa bisan asa nga ATM machine nga membro sa Megalink. Balik sa pangutana ni Attorney Barinaga mahitungod sa ato ang kung availability sa atong mga ATM machine. Sa pagkakaroon wala pa gyud namo matino kung tanan pa yung munisipyo tungod kay doon naman tay mga munisipyo nga wala pagani wala gyud bangko. So tingali kani panahon na usab kani nga manawagan kita sa ato ang mga servicing banks nga tingali maghimo na sa anyway suntok sa buwan man nga pangandoy nga unta nga do na ato nang himuan og kumbaga naaman tay mga tindahan na may mga shopping mga grocery store sa ato ang mga nagkalain-laing munisipyo nga dagko nga pwede nila dito butangan og ATM machine aron nga matabangan nato ang atong mga kay kini nga ATM downloadings of our salary magsugod na kini sa bulan sa Enero sunod tuig. Kay mo na gitarget sa ato ang regional accounting section nga mahuman nila ang reconciliation ni ining tuiga aron sa Enero pohon magsugod na ang atong downloading sa sweldo sa atong DepEd sa Zamboanga del Norte pinaagi sa ilang ATM. Yes, sir. Follow-up question. Follow-up. Katong ang DBP mo ay ang inyong depository servicing bank. Now, if you will avail of the link sa token Megalink tino ba nga dunay surcharge you have a surcharge Service fee. Yeah, service fee, no, but if you are going to withdraw from ATM in your service bank walay surcharge, but if you go to other banks dunay surcharge. Murag 20 pesos or 10 pesos? So 11 pesos. So sa top mo na ato nga that should be eradicated. That should be taken out kay dako din ang makuha nimo every withdrawal nimo doon na kay pila 20% to 12% of the rate. 11 pesos per transaction, no? And then limited among withdrawal, no? Sa in a day sa pagkakaroon ng atong mga ATM machines nagpare-pareho man sila og limit sa matag adlaw 50,000 pesos ang ilang limit sa matag adlaw nga withdrawal. Mailan na siya mo pre, 50,000 dahil ka. Mga may siya, 50,000. Okay, thank you so much, no? Dayon, mutabo kita sa ato ang lain nga bisita diri si Police Superintendent Steven Sirialis kay doon ang putay mga concerns and issues bahin sa peace and order diri sa ato ang Luwigan sa Zamboanga del Norte, especially unya dapit i-airport ni Superintendent Amit ang issues and concerns dito sa Labason, kabahin sa mga maestra o eskwelahan dito dapita. So, Sir Sirialis, what is the update regarding the peace and order condition of our province today, especially dito sa atong 3rd district?
of Zamboanga del Norte, Triple SB. Yes, ma'am. Thank you very much. So far, Zamboanga del Norte is still good. Peace and order na to. Maganda pa naman. Wala namang problema. Anywhere in Zamboanga Norte, we are still enjoying this tranquility in our place compared to other provinces sa Region 9. So, wala namang nagbago sa peace and order natin. We are still good. Malinawan pa manghapon ta, ma'am. Lahat pa dito sa Triple SB, kay mong na ato ang concentration po dito, no? Kay naman dito ng mga pirata, mga lawless elements, di ba na ito na ma-deny? Yes, ma'am. Kanang pirata, ma'am, dugay dyan nahitabo. Grabe pa sa una. Mas linaw pa ganita karon. Okay. Yes, sir. Kanin sa about sa pirata o pirates, no? Yes, sir. Kung sa'y concern na PNP or Coast Guard? No, what's sir. the jurisdiction? Kung against threat of the national security ang Philippine Army, sir. Pero kung ordinary criminals lang sila, ang PNP. Kining sa mga dagat, di ba? Dili na sila ordinary criminals, sir. Dili na sa ordinary pirata. Member na sila ng malaking grupo pa. So, Kupang grupo. so, So, Philippine Army, sir. So sa ito ang operation sa police, dili dahil land, sea, and air. Natay maritime, sir. Doon po maritime. Natay maritime. Pero kini nga grupo, dili man ni siya gamay nga grupo nga upat lang katao concern sa PNP. Dako man ni siya nga grupo, mura man ni siya og terrorist group. So when it comes to piracy, it's more concern of the military than the police. No? Depende sa piracy, sir. Kung doon na tayo grupo piracy, 5 lang katao, it is the concern of the PNP. Pero kung dako na nga grupo, But anong ditan, example lang, natabo nga doon na ray 5 rakobok pirates, no, pirata. Pero they belong to bigger group. Kinsa mang jurisdiction na nakaroon, military or police? depende sa operation, sir. Kung ang operation, it needs a larger group of people, Philippine Army. Pero kung gamay lang sila, Philippine National Police can do and address for that problem, sir. Ang kuana na ang katarungan mao nga the military is more armed than the police, no? Doon na sila mga high-powered kontra sa Yes, sir. Yes, sir. police. Yes, sir. Okay, thank you so much. Pangutarang ikan ni Edgar Surunda, dayon si Consigliere Ruben Ligorio. Okay, dahil kayo salamat, Dot. Morning, sir. Kumusta, sir, Todd, ang impact sa bago-lang firmahan ng peace agreement between MILF and the government? Kumusta ang framework? Kumusta dito sa ato? Peaceful naman kita. What do you expect? What do the command expect? Anong niya karon? Do you have the presence of MILF elements din sa ato, Yes, sir. Naata, sir. Yes, naatay mga presence dito sa Zamboanga del Norte. Pero so far, wala na ito nabati kayo ang epekto. Yes, as of this time, wala ta na mabati ang epekto kay malinaw ramang gihapon ta. Some other time, doon ay mga grupo, nga members sa kung anong grupo nagsamok, pero wala man maapil ang atong probinsya, good po. Yes, sir. Okay, follow up lang, sir. Because ang MNLF is lahi po lang ilahang reaction ni ini. So, we know nga doon na po sila din sa ato sa lalawigan. So, wala ba mo na-anticipate or nakuha informasyon with regards sa lihok sa MNLF din sa ato? Actually, ang information is coming out throughout Zamboanga Peninsula. Dili lang sa Zamboanga del Norte. We are still cautious also. Nagmasid tayo. We are also apprehensive sa ilaang actions nga mahimo against sa peace agreement as of this time. Okay, pangutarang ikan ni Consigliere Ruben Ligorio ay si Superintendent Amit. Bukutana, bukutana pa lang sa una pag-gis na to si Nini sa OICPD sa Turina. Medyo daik siya sa Pupukutana na kasunto ang bayan sa Sugal. Naibaw man ta nga ang Sugal sa liba kaning illegal sweetress. Mao gani Sugal nga human sa masya o kinilig prevailing gini Sugala. O gali gituhuan o gani daghang mamay gi naghaman na hibalo nga kining puluyan sa politiko nga dako ang politiko kaniyang illegal Sugal. Dili na sa hingalan kay di mo na ang hingalan pero public knowledge naman na. Public knowledge ng police by ining illegal sweetress. Ito ko sa Liloy na maghapon. Gani magabiin pa may makita nito nga mapataya pa. Wa pa gina kiling ang punto ha. Sir, di ba gugha ni nato mga control gyud? Hantod na lang gyud ni hantod na illegal sweetress. Di gid wa gyud mahimo ang police ni. Actually, sir, na ay mahimo, of course na. Pero magdepende magyapon na siya sa atong leadership, atong hierarchy of command. Gikan sa taas, paingon sa ubos, kung puro ta papel, wag ito mahimo. And besides, dili lang ni siya concern sa police. Concern ni siya sa tanan. Dili lang ni siya sa police. Police usa lang kaparte ni siya sa problema.
dako kay ni siya nga problema, ikaw gani gabention sir mismo og politiko, which I do not agree or disagree. Dako ni siya, kasi ako lang masabi is, dako ni siya nga problema, sir. Nagpasabot pala nga gumikal ni ang police is helpless o di inato mahimo kay wala cooperation pa niya mga politiko. Kay mismo ang politiko mismo ang bura og may kalabutan ini. Come again, sir? Posible ka nga dili wa mahimo ang police niini kay mismo man ang politiko niini mo ay kalangabitan. Pag nganong nahimo niini na mga politiko nga mo nagpuluyo gali mo og pinanser ini mga maong ato lang kana gyud Without naming names. without naming names. So di mahimo way mahimo ni pulis kay natural di man mo kapulit ngini labi ang mga captain ubos mo sa as mga politiko. So ang pulis ni labi ang hipi di na lang gyud magtanga na lang gyud kay wa man ang politiko mo may dako ay kalabutan ini. Mo maka Sir, dili ko ka-agree or disagree sa imo ang statement, ay imo man ang statement, pero exactly, ang pulis na ay mahimo, magtrabaho lang. Depende sa sugo sa pulis, all out talaga nationwide. Yes, sir. Pag-utana ka ni Superintendent Ahmed, sir, before, after you. Sarili pa nga akong pangutana, musang-ayon ko niya itong statement sa ato ang Provincial Operations Administrator, si Police Superintendent Serialis, nga tinuod aduna kitay kapulisan. Gani ang akong ugangan pulis. Ang akong uyuan Dili ka bayas ha, dili ka bayas. Sige. Ha? Di ko bayas kay basin niya pag-uli ko nagtang na ang shotgun ba? Dili. Joke. No. Ang ato ang kaning mahibahin sa sugal, personal bullisyon sa usa ka tawo nga mo engage og sugal. Kung ang usa ka tawo siya mismo, ang iyang pamilya, ang katilingban, magdumili na pagsuportar ni ining sugal, wala na sugal nga mahitabo. So, dili kani siya usa lamang ka kuan nga puuhon sa atong kapulisan tungod kay walay katungod ang kapulisan mupuo ni ani kung walay giluwatan nga mando gikan sa ato ang lokal nga pangagamahanan. O kung mismo ang atong lokal nga pangagamahanan wala sad nagwaghatag niini og prioridad, dili sad nato maasahan nga atong mga kapulisan mohimo sa aksyon batok niini. So aron nga para makwanta kini kining kwan kami sa Department of Education naa naman gid kana sa ato ang curriculum nga atong iilingil matud ba sa isipan sa atong mga kabataan nga ang sugal usa ka dili maayong buhat. So sama kay kung ato man lang galing nasugda naman ganit dinhi sa atong syudad sa Dipolog nga gidili na nato ang pagpanigarilyo sa mga public places, tingali usab mahimo na sa tingali nato nga palisiya kana mismo sa ato ang lokal nga pangagamahanan. Aron sa ingon dili lang ang atong kapulisan mo atong madakdakan sa mga yango pagmahay sa panadiya nga mga espekulasyon mahitungod sa wala pagkasulbad ni ining mao nga isyu. Og sa akong pangutana sa go ahead, sir. Sa atong provincial words of wisdom. Thank you. Question. Kaning amo ang gika balak-an karon wala man kani maglamigit sa atong una o ikaduhang distrito. Ang among ikabalak-an kaning mahitungod sa sitwasyon sa ato ang mga magtutudlo o ingon man sa atong mga estudyante dito sa ikatulong distrito. Dili hinon sa tanan tungod kay doon na may mga distrito dito nga matawag nato nga ang peace and order is kumbaga green ang color coding. Okay, kami karon sa DepEd ka color coding na kami ni aning mga tulungaan. Aduna lamay nahitabo ni atong miaging kuan nga miaging bulan naglambigit kini sa tulo ka mga eskwelahan sa usa ka distrito dito sa ikatulong distrito sa ato ang probinsya ang munisipyo sa Labason diin adunay nadawat nato nga report gikan sa mga magtutudlo ang school head wala pa naghimo og report kundi ang mga magtutudlo ang mitext kanato nga nabalakan na sila mutungas sa ilahang mo report nato sa ilang eskwelahan tungod kay doon na may bikil nga nahitabo na kung akong basihan katong maong nga report sa atong mga magtutudlo ibutang ta tinuod kadto apan ang ato amanggong aksyon unya sama sa paghikling kanila gikan sa maong lugar nga adunay kasamok, adunay bikil o adunay conflict or sa ato pa critical alang kanila mag
subay man sa mag-agad usab kami unsay deklarasyon sa lokal nga pangagamahanan didto. Na o apan ang atong lokal nga pangagamahanan karon didto wala man dayo insigida nga report nga gipadangat kanato sama sa gibuhat sa mayor sa Siokon nga niadtong dunay conflict nga nahitabo dito sa usa ka central school nga gani gibalik-ad na ang flag, mitawag gid kanato personal ang ato ang mayor. Sa ang nahitabo dito sa maong munisipyo sa Labason wala dayo kini nahatag nga report kanato o taho man lang gikan sa ato ang lokal nga pangagamahanan. So ang among gikabalak ani ba kung pananglit mahitabo pag usab ka ng mao nga bikil kunya simbako doon na maamong simbako lang anak unod nga doon na maamong unya nato sa mga magtutudlo o sa mga estudyante kung mahimo lang mangunta nga atong sa dili pa ang akong hangyo ako sang pangutanon ang ato ang representante sa atong kapulisan kung dinhi sa ato ang probinsya sa Zamboanga del Norte aduna bay pinasahi nga sistema sa pag-assess sa ato ang peace and order situation sa matag lungsod aron nga sa ingon ang mga nagkalain-laing ahensya usab ila pinagid ang Department of Education mahatagan dayon og kumbaga abiso kung unsa na ang sitwasyon dinha aron nga sa ingon makapangandam o makahimo kami sa angayang aksyon. Okay, Superintendent Serialis, please. Yes, sir. Thank you very much. Kami sa kapulisan namo pong recognize ang problema sa Labason. Last month, na-recognize na namo na siya. Amo na siyang gisabutan. So far, wala pa man tayo nakita nga urgency na mag-declare og state of calamity or whatever. Wala pa man. Wala pa ganita maka-action gani kayo kay although na may action sa PNP, amo ara na siya nga operation, ma-release bud among iday boards kung sa imong mga plano. Doon na may action gihimo anang naa siya, sir. Dili lang mabalaka kaayo, kini siya is only land conflict. So ang landowner lang, tenants at saka yung nag-involve ang delikado. Yung mga bata, mga teachers so far wala naman. But just in case kailangan nyo ng assistance from the police, from the army, kunting lang sir, coordination lang po. We are always be there for you, sir. Okay, sir. You're saying that this is a land conflict? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, pero wala mahabutang din ang istilahan wherein the land conflict occurred. Wala may specific nga information ma'am kaya ang kani nga land conflict dako man kaayo. It talks about 100 hectares. Okay, will you please explain this, sir? Enlighten mo sa Superintendent sa amin. Kining nadawat na mga impormasyon ng good naggikan lamang sa mga magtutudlong hingtungdan ang nagikan sa kipit. Dayon Kipit. Yeah. Dayon naangin na ni ani kitungod kay ang insakto katong pamulong karon sa ato ang Superintendent Serialis nga dako kini nga luna nga naglambigit niini ug usa sa atong tulungaan dito ang naanaa sa maong luna. Unya dili ang elementary school kini nga na kuan ani. So busa nagkutay-kutay na kini nga mga isyu tungod kay sa miagi pong naagi pang bulan, di ko na kayo hinungdubang kay itong specific nga bulan niya to, aduna kita'y magtutudlo dito nga nakadisgrasya usab sa iyang motorsiklo, nakabangga siya og tigulang nga namatay ang maong kulang dayon, nagkutay-kutay na tungod kay ang maong hingtungdan, relative man usab sa maong nga, so mura ba og nagka-connect na ang mga isyu hinoon. So busa lagi nga wala ko dayon nga musanong sa maong hangyo sa maong magtutudlo nga mobalhin siya og mobalhin siya og station, mo transfer lugar siya tungod niya nga isyu tungod kay dili man sa advisable sa amuang sa ato ang level nga mo aksyon tungod lang sa hangyo sa mulo sa maong empleyado nga gani wala tay saktong kapasikaran. Usa gani nga naghulat kami ato niadto sa report sa ato ang lokal nga pangagamahanan apan wala may nadawat nato nga report busa ang ato na lang nga paghikling sa kanila temporary gipa-report nato ang mga magtutudlo sa uban nga sa laing tulunghaan dili dito sa paong mga tulunghaan nga na-involve aron sa nga paghatag sa ilang safety tungod kay bakit matud pa nila o ganit midyason na niani ang atong mga school heads nga na-involve ang mga bata o ang mga ginikanan sa mga kabataan nga nagtungha dito dili naman nila ipatungha ang ilang mga bata tungod niya itong mga kantik apan sa pagkakaroon nag-normalize naman so nibalik na ang normal operation sa maong mga tulungaan ang amo alang ikabalak-an manggod ni Simbako og tinuod man og galing katong kuan nga doon na nagdala-dalag armas dito Simbako nagpabuto kana diha o sa ba nakaangmong hinoon og inosenteng bata o atong mga magtutudlo na
lisod na kayo kaya pa ta makapanguros, maigot nagkilat. Diba? So, ang amo alang sa among side to protect our teachers, our students nga kung mahimo sa bunta nga Ay, police visibility. isa tingali ka na nga pero apan doon mahimo ka na posible ka ng police visibility dito sa atong mga kuan. Superintendent Serialis. Ang tinuod, sir, doon na natay operation, impending operation anang problema. Ato na nang i-address. Naana na mga tao nga naana dihan dapita para ma-address ang problema. Just in case kailangan ninyo, sir, ang communication, paano kaya kami makapag-communicate sa inyo, sir? Just like doon na may mga reports katong imong giingon nga mga reports sa local, kung ang pulis makahatag ng report, asa kami makahatag makapangayog ng makahatag coordination, sir? Pag-text mate lang. Okay. Off the air, maghatag mong duha sa inyo ang personal information. Salamat. Mag-textmate mong duha. Off the air. Pwede ito mag-textmate sa Superintendent Seriales or pwede sad nga ipadangat nimo ang formal nga situational report sa ato ang Department of Education, Division of Zamboanga del Norte, Provincial Division. Diri ra sa Office address. diri sa opisina nato. Okay, so, duly noted, sir. Okay, thank you so much. Former Congressman Rosilio Matoy Barinaga. Yes, sir. I think it is the intervention of the local government, no? Mga butahin na ng labinagyo ng luna sa eskwelahan, there's no other agency that is most concerned but the local government. Baga eskwelahan doon na, no? So tingali out of the huge hectares, buta 100 hectares, eskwelahan tingali cannot have the 2 hectares. Wala ka buto 2 hectares. So with that tingali, kaya kayo sa municipio of sa province to purchase the land, pero wala na conflict the school is already there, no? So I think it's more on the civilian aspect than the police and military. Kay kung na personal conflict. Ikaduha po po, pabutangan na itong police, we know the number of policemen, kamay rigo kayo, di ba? Kaya sa out of a number of policemen, tanan na, dili mo na makaservisyo, kaya bang gaawal, kung nag-schooling, tanan. Ang iba na bodyguard po dyan po, sa nang bilon. Yes, sir. Okay, what do you think, Superintendent Serialis? Thank you, sir. Mahitungod sa land conflict, dili pa nato ma-determine gani karon, sir, kung kinsa ta mo bayad. O siguro kanang yutaa sa kuana sa gobyerno na sa eskwelahan na Public land na. naapi lang within. Mahitungod po sa police presence or military presence, why not? Kung gikinahanglan, nganong dili man. So far, wala pa na makita ang panginahanglan. We have done these things in Basilan, na dunay kapgo every schools. Kung kinahanglan gyud nga butangan og police military presence, why not? Pero so far, wala pa naman. Or makahimot naglaing paagi, ibalhin ka ha, makarecommend me later on. Pero so far, okay pa naman tayo, sir. Okay, so are you satisfied, Superintendent Amit? Yes. At least nadungog na to karon ang kuan nga kay ang kung among basihan man sa side sa mga magtutudlo as in gruesome kayo ang mga panghitabo dito murag Sila dito sa locality. sila dito din idugang pa ang ilahang kaugalingong espekulasyon niya sa ilahang safety. Ang madawat namo gid nga report maka batot pa makapakitikdik yun sa galamhan na apan karon nga nadungog na to ang gipamulong sa ato ang Police Superintendent Serialis. Assured na kita nga dunay gihimo nga aksyon ang atong PNP ingon man ang atong lokal nga pangagamanan may tugod niya. Okay, sir. Pahasumpay tuod, sir. Actually, ang tinuotong gihisgutan ni former Congressman Barinaga na ang police, ang army, daghan na kay kun daghan na gibantayan. Ang among mahimo most likely is mo request lang mi sa Philippine Army doon naman sila existing capgos ibutang nato sa area. Not necessarily nga kami yun. Pero kung giginhanglan nga butangan no police together with them sa ilang mga personnel, pwede natong himuon. Dili gid daghan kayo. Kay si Sir Pa ito sa daghan gipangbantayan ng police. Thank you very much. Okay, salamat. Okay, salamat kaayo. Pero kinahanglan ta nga mo commercial break, no? Ay atong padayon sa atong discussion sa unahan. Tax, okay na dito? Go ahead. Danny, take it away. Radyo mo nationwide. To lose a friend is the greatest of all losses. Mo'y gusto na kong muisa pag yun ngayong ko. Kinahanglan nga ikaw ang muangkon nga mo'y nakasikop ni Kaliwan. Pero ikaw mo'y nakadakop anong leader sa komunista. Malipay kay kong magtanaw ni Mudong nga mudako pang imong ranggo. Nga ang giisip kong igsuon kong ranggo sa militar. Ayaw ka balaka, kay ipatuusap na ko sa tanan nga ikaw gyud ang nakadakop ni Kaliwanan.
It is better to decide between our enemies than our friends. For one of our friends will most likely become our enemy. But on the other hand, one of our enemies will probably become your friend. Ang mga inila nga mga artista sa radyo nagkahiusa. All right, Delta, on your Francis Iliaga Ismares, Kalma lang mo. Ha? Kalma lang mo. Alan Gulyat Nacorda, Ay, nagsamo ka si Dennis, Ning, kay mga ligo. Vanessa Pacaldo Risula, Miambit kita sa mga hila kay biktima. Priscilla Haraganas, Wa man ko magtuo nga sakop mo sa mga NPA. Gibuhat lang yun ninyo ang buhat sa mayong buhat sa usa ka Kristiyanos. o Fermin Colliantes Gomez. Higala, igsuon, kaaway. Reyes! Sugilanon nga sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Higala, igsuon, kaaway. Inyong mabati sa dili madugay din hilamang sa RMN, Radyo Mo Nationwide. Higala, igsuon, kaaway. Kung tayo ay matanda na, Balik lang taon ta ang mga mananoy nga awit nga nagdani sa giampingang gugma sa atong mga katigulangan. nga ikaw akong ununan. Bisan ang kalibutan magdumili. Harana, Balik Kultura. Harana, Balik Kultura. Ang programa sa RMN DXDR Dipolog nga maghatag og importansya sa daw na kalimtan ng kultura sa atong mga katigulangan. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito'y di natitibok sa buhay na puno na ng kirot. Harana, Balik Kultura. Sa akong mga minahal, sa akong mga kahigalaan, sa malipayong Pinoy anan. Makikuban kaninyo ang mga banggiitang haranista sa radyo. Alan Barrett o Roldan Dangkalan. Uban ang makatikbi sa atay nga mga bala. Apan sa way po angod gilumpag ang tigbayon sa akong paglaom aron lamang mahanaw ang akong kalim. Harana, Balik Kultura. Hatod kaninyo sa RMN DXDR. Matag adlaw Domingo, alas 5 hangtod sa alas 7 sa gabi. Harana, Balik Kultura. Uy, Andres, ang pilang pitaka ang imong gilap ni. Ayan! Pili! Yan na ako ang pitaka. Dua, tani! Kurbida gini mo, Brando. Gipasamot na gini mo kabuyo ng utok ron sa kumangod. Pasayluan lang ko, sir. Gusto lang kong mutabang ba aron magkabuwag sila ninit. Ning nahitabo karon kang ninit o bani mo. Sigurado na ko nga gihanting ka na karon sa kumangod. Mao nga kung ako pa ikaw, mubakasyon ka lang na mientras tanto. Di ko gusto nga magkatagbo ang inyong mga daan. Kaya di ko gusto nga makapatay pag-usab si Roldan. Ug laban ang dili ko gusto nga siya ang imong mapatay. Ayaw ko po sila! Ayaw! Dako ka kay atraso na ko. Dako kay kay natampo na ko Bertohiyong aron mapulitan og samot sa lapok ang akong agtang. Gamit mo pang pangahan ko sa pagpanuli sa tindahan sa Ensik o karon lain na sab ang imong gibiktima. Misubra na gadaotan mo. Kung sa angay ka na matapos, Bertohiyong. Rodan, ampo na lang sa mga tinugyanan sa balaod. Aron dili ka mamatay. Dili! Asa ka pa dong, Rodan? Balik! Balik, Rodan! Rodan! Asa ka padulong Roldan Moran. Sugilanon nga sinuwat ni Jay Balayos, ubos sa direksyon ni May Alvarado Cruz. Inyong mabati sa dili madugay din hilamang sa RMN, Radyo Mo Nationwide. Asa ka padulong Roldan Moran. Tatak RMN. Feel mo to. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog,
Numero 1. Tatak RMN. Kapihan sa Dipolog, the original since 1980. 50-50, 25. Ganun kayo salamat. Kadanyag. Balik kita sa itong kapihan sa Dipolog, busy sa iPad. Ang ato ang katak na ito naman sa kapihan sa Fiskal pa ko. Ako stirot ko sa wawar animosity between the material betahon ko si Juan, si Sakop. Itong karaan spreadsheet nito. Ha? Si July? Kay, doon ako'y masawag nga, kaila po rito nga, yung sumo sa opisina nga, pataba nga, nabiruan ng Iberto siya. Pero wala man siya makuha kani. Ang nakuha ko ng Bertin, ng 15, kanya among isuat na ang kianihing Juan, kung superintendent, ang tabag niya nga, that is not controlling. Ang ilang ingon nga, that is prerogative of the appointing officer. Wala na po na mo ko na kasamot puta niya, kasabot siya, kamot siya ka na ang secretary po. So we consider it as nothing. So what is your question? Karon ang punta na ito mo. Ako preliminary ito na. Ako hatag ako daan o preliminary ba? Background, okay. So ako kung karon, sila pagpunta na sa imong guest dire, ingon ka nga, kuhan ka na, imong sulbaro ni. Doon na yung mga kuhan nga ranking, yun dili mo reklamo. Karon ba, na survive pa na to, nahimo ba na to, kining ang sa imong pamuluan karon kining ranking, o naapaghapon lang wala nahimo na yung ranking, no? Ibig na ranking. Nagpadayon ang ranking. Ito bago ni Superintendent Amit. Salamat sa mga pangutana. Sa pagkakaroon, ako lang muhatag sa kong preliminary. Sugod niya itong bulan sa Hunyo, hangtod karon ang atong na-appoint sa natural vacancies, ato pa kining mga nang-retire nga nagbakante tawag item, doon na tayo 42 ka items niya na naka-appoint na sa tao kung kaya wala gyud mabahaw intaw nga item ang atong opisina karon. Dayon ang extension nga nadawat nato niadto ang gi-allocate niya tong Hulyo nga nadawat nato anang Agosto mao ang 147 items 36 ni ani ang para sa kindergarten. Dayon aduna dayoy 96 nga sa 86 sa secondary, ang uban elementary na kini. Atong ang pag-deploy mangud nato sa mga magtutudlo nagbase sa teacher need. Doon naman ang palisi doon na tayo programa karon ang atong Department of Education kining gitawag nga EBIS, Electronic Basic Education Information System. Kani nga sistema ga-generate kini og matud pa patterns kung pila ka mga magtutudlo ang gikinahanglan sa usa ka tulungaan base sa gidaghanon sa estudyante dinha o pila usab ka mga seats o likuranan, building ang gikinahanglan, mga toilets ug uban pang mga ancillary facilities sa usa ka tulungaan. Ang BEIS mo na among gisunod karon nga basihanan. Karon base sa sitwasyon sa Zamboanga del Norte Division para sa tuig 2012 paingon sa 2013, ang size of enrollment sa ato ang probinsya adunay mas dako kayo ang kausaban base sa figures nga atong nadawat as reported sa atong Form 3. Kaning Form 3 sa atong mga tulungaan mo ni ang monthly report on enrollment and attendance. Ang atong nadawat gyud nga report karon skewed kayo, kumbaga sa normal curve sa statistic, tuwa ang daghan kayong enrollment nato base sa usab sa available nga magtutudlo, gamay ra ang magtutudlo, daghang estudyante, tuwa ka na sa 3rd Congressional District karon. Gani ang 3rd Congressional District nato nagkinahanglan og 262 ka mga magtutudlo. O lakip na ni ani ang sekundarya. So karon tungod kay tuwa man dito karon ang dako nga panginahanglan, munang dito ang priority. Usa nga nibutho nga issue tungod kay ang mga na-appoint karon nga mga magtutudlo dito sa 3rd Congressional District, mga lumulupyo sa 2nd Congressional District. Doon na pa mamgani tayo magtutudlo nga ni-request og transfer nga tuwa siya na-assign sa Cebuco nga di ay taga Rizal. Both ends of the province ang iyang i-travel para lang maka-report back up to the station and to return to his residence or her residence. Babae man kato. Nakaroon mo nang atong base sa palisiya nga ang akong
isip magbalantay sa ato ang division, wala ko'y tulubagon sa aplikante. Ang duna ko'y dakong tulubagon ang ana-ana sa serbisyo. Tungod kay ako ang responsibilidad ko mao ang pagkuha sa mga babag sa maong mga trabahante aron nga makapahimo sila og tarong epektibo sila isip magtutudlo ngadto sa atong mga kabataan. So usa nga nahimong babag karon nila mao man ang distance nga ilang i-travel from residence to their place of work. So karon ang atong gibuhat mao ang transfer. Gipang-transfer sa nato katong mga dili taga didto pauli ngadto sa kung asa duol. Dili dayon diretso sa ilaha kung asa Localization. Ang munay atong gikuan ako lang gidetali pero gisunod na nato kanang matud pa localization kay dugay ra kay kanang nahimong isyu gani karon human na ato na implementar ang transfer ang Cebuco district kay mo manggid dito manggid karon ang pinaka daghan og gikinahanglan kay nakinahanglan sila dito ang Cebuco district alone nakinahanglan sila og 67 teachers sa elementarya. Unya dai kay 16 raman ang taon dito ang nag-apply, nagparant dito, nahurot na ang 16. Kulangan pa gyud. So munang nagkuha na sa taog ang atong gipangkuha karon ang giplanuhan nga kuhaan nato karon og aplikante mao ang mga neighboring districts nga duol dito. Na karon kay wala pa man nato dito, wala pa man moabot sa atong extension items nga atong gani naghagyo man ta karon og dugang 381 items sa DBM og motoy na-validate na namo kato. Apil na niya na ang secondary. Ato nang madawat, hinaot paunta nga madawat sa dili pa matapos ang tuig. Tungod kay, kung madawat nato kana sa Disyembre na, dili na nato na magamit kay dili naman ni maka-appoint. Kung sundo nato ang kuan ang kay election ban naman. Apan kung matuman katong gihangyo karon sa Department of Education on the ground nga kung dunay mo retire nga magtutudlo panahon sa election ban dili day nato nga pulihan. So among gi request karon ang central office nga mohimo sa maong kwan to kanabang dili ma-appeal ang hiring of teachers during the election ban on the ground that they are needed by the students. Anyway, we already have the ranking atong sundon. Human naman ang ranking. Kanang atong ranking karon magpadayon ka na nga gamiton hangtod nga kung kanus-an na sad adunay bag-ong ranking o kana kasagara ang ranking mahitabo kana sa bulan sa Abril, Mayo. Diha ang ranking. So the moment nga mapirmahan as approved ang bag-ong ranking, mawala na din tong previous ranking. Bali ma-supersede na ang daan nga ranking sa bag-ong ranking. So kana magpabilin kana siya karon. Sa kasamtangan, doon na pa tayo mga gusto mo transfer gikan sa Siraway nga taga Sindangan, taga Katipunan, taga Ruhas. So kana sila napinding pa nato karon wala pa nato sila mapatransfer tungod kay wala pa man tay item nga magamit para sa mupuli nila dito. Kay lisod man i-transfer nato sila nga pinutan taog maestra wala nimo pulis mga bata dito kasi mutudlo. So tinuod doon na tayo mga vacancies, sama na yan ang natural vacancies, doon na mga retire, pero kana naghawid na mga bata, daan ang mga nang-retire. So, dili po na nato pwede nga i-assign dito nga distrito, kaya bagun sana lang po itong mga bata sa existing man ang mga eskilahan nilang ipagtutuan. So, sa pagkakaroon, atong gisugay ang ranking. Ang Cebuco na lang gid karon wala na aplikante. So munang aya pa din ta mo open anang naa nga kuan para sa mga interesado dito nga duol ra sad dili tong tagalagyo gid kaayo kay ang mahimo naman sa unya nga problema nila ang traveling to and from their station, from their residence. So how many positions are you expecting? Sa pagkakaroon ang atong naghangyo gid mi sa 381 items, elementary and secondary, apil na ang kindergarten. Ang kindergarten lang dili pa ginato tagaan gid ang tanan. Karon nga nagtudlo tungod kay daghan-daghan gid kining ato ang mga kindergarten teachers nga nag-volunteer sa pagkakaroon nga gadawat og tag 3,000 kung isa ka sesyon lang sila or kung mag-double session 6,000. Mura gid in taon na ang honorarium nga madawat sa ato ang mga kindergarten teachers. Og aron sa kasayuran sa tanan, wala mi na makontento kami na tag-inana ra ang madawat sa ato ang mga kindergarten teachers. Gani usa karon sa ato ang usa sa atong mga party list nga mi duso og usa ka
ang House Bill 2066 mao kining pag-criminalize sa hiring of job order or contractual teachers. Himuon Why man? Contractualization na. Oh. Ginusok na ang maong House Bill. Apan ambot lang og kan kay medyo murag ang kwan mo motion is to criminalize ato pa criminal liability sa mo-hire sa maong job order. Mula nga kung pananglit mupasar ka na siya nga balaod nun, ang ato ang provincial government nga naghatag karon nato og mga job order teachers ma-criminalize. Kami nga plano na sad nga ang ato ang MOOE gamitan nato og portion ni ani para sa job order teachers ma-criminalize na sad kami kung mudusok kining maong House Bill 2066 nga gidusok karon sa Alliance of Concerned Teachers. Ang act. Yes, sir. Sir Matoy, Barinaga. Banyak tong criminalization of job orders. Mura gusto man na. Because employment are only two, regular or casual. So, do not have a job order, but making a casual. Kaya do na kay casual, then more or less, do na kay mga benefits. You might be entitled to a bonus, mga bonuses, they will be entitled, no? And then that will be like credit. Whereas sa job order, wag yung ka, no? You are really, panalitan ka rin, declared holiday. Wag man kay sweldo, no work, no pay. Di ba? So, pero ang usap ko din I think that is the reason why they have to criminalize job orders, no? And that is good. If we are very strict on the private sector, there's no reason why we cannot be also strict with the government sector. Na second, kining ingon ni atong amigo kayong superintendent ka, yun na daw mga maestra ngayon sa Rizal to taon sa Cebuco. So sa ato pa, we are practicing over municipalities Filipino workers. Pero my concern, medyo serious gamay, I was only kidding, no? Kini bang deployment of teachers? Usay ni tingali is mura arito sa mother tongue, di ba? We are encouraging teaching with our mother tongue. Sa pa of Bisaya ta, Cebuano, then tudo ta Bisaya po, di ba? O arita sa Zamboanga, magkasabot lang Chabacano sad. At ta sa Sulu, Tausug, no? Okay. Now, there's a probably mura ni o nakalimtan bitaw. Because in other barangays, particular barangays, we have indigenous people who could hardly understand Visayan, believe me or not, no? Then, atong padala dito is a speaking Visayan teacher. So, pag sulti niya Binisaya, okay ra sila, pero wala sila kayo kasabot. No? That's one, no? So, probably, this is a suggestion nga, o mo-deploy ito sa mga barangay where dominantly are indigenous people, makuha at taga-ila, nga makasabot ito sa sinultihan, di ba? Language barrier. Okay, salamat attorney sa maong sugyot. Apan sa kasayon sa tanan, muna iginahimo karon nga ganito na yung mga district, doon na yung mga aplikante nato sa baligian nga niingon nga nganong naka-item naman lagi itong rank number 7 ana sila katukong dahil sa dinhi sa labasong gihapon nganong naka-rank naman nganong naka-item naman tong rank number 9 ana ang tubag ko niya na kato nga mga aplikante nagdala og COC gikan sa NCIP nga gi-consider gid sila nga membro sa kato nga indigenous people's group ang subanen. Muna karon katong sa baligian dili to siya ingon lang nga subanen tungod kay usagid siya ka Muslim and alive nga giplanuhan gi-recommend as maghihimong alive teacher sa maong tulunghaan. Mo to nga siya ang na-appoint kay gawas pa nga siya membro sa NCIP usasab siya ka native speaker of the dialect o usa-usab ka Muslim nato nga nga mo'y predominant nga population ni atong mao nga tulunghaan. 19 na sila karon tanan ka mga aplikante nga atong gi-hire under the pretext nga sila mga membro sa NCIP. Ang ato na lang gihulat karon mao na ang yun ang mismo gikan sa NCIP kay kaniadto sa dito pa ako sa Region 10 ang NCIP mohatag man og allocation sa matag munisipyo kung pila ka porsyento sa mga mga munisipyo ang mga indigenous peoples group. So kana na lang atong gihulat karon nga ipadangat kanato sa NCIP aron maatong matagaan og ma-deploy nato kung kinsa man og galing ang angayang ibutang dito under the pretext nga indigenous people sila. Kana
and they are native speakers of the dialect. Okay, thank you so much nga gi-accommodate na nimo sir nga concern kay haron pod nga mufit po to nili magkasinabot in town tutuang kuan mga estudyante o uban sa iyang mga maestra. Last question. Yes sir. Okay. Kining kuan doon namang graduation, no? Pero sige pun tag kadungog nga nagya po yung mga contributions which are not allowed, no? Not allowed. Oo. Muna nga ako makita taon murag lisod yun ang mga ginikanan, no? Mupa na ka, mga ilang ka contribution of 200, 300, maglisod na bigyan taon na sila. That is why elementary and high school are being made free education. Di you ka na masulbar. Kan teachers and principals, especially principals, be not mandated nga mahimo i-limit yun ang contribution sa mga estudyante. Okay, kabahin sa contribution, ang ato karong ang sa kasamtangan, ang ato sang gihatagan o priority nga ma-erase nato kanang mga kontribusyon labi na sa mga kalihukan sa eskwelahan. Nagsugod sa karon sa umaabot nato nga kalihukan mao kining ato ang provincial meet. Kay kining provincial athletic meet nato nga pagkahimuon karong Nobyembre 4 dito sa munisipyo sa Sirio Osmeña, kay sila man dito ang ni host karon sa ato ang provincial meet sa tuig 2012 nga magpasalabaton ta nga ang ato ang mayor dito ni voluntaryo gid nga midawat sa maong challenge nga mo'y mo-host karon sa ato ang provincial meet. Ingon man ang ato ang mga opisyalis dito sa Sangguniang Bayan. Ang amo karong gihimo karon nga lakang mahitong aron mga mawala kanang kaysa sa una kuno lagi gaamot ang atong mga magtutudlo og 1,900, 1,800 ang uban gani do na lay mo amot pa og 2,000 kapin pa para lang ni anang provincial meet. So ang atong gihimo karon nihangyo kita sa ato ang provincial school board fund nga ma-realign ang unobligated nga pundo ni aning tuig 2012 para mahatag nato nga subsidy sa atong mga athletic association. Kaya ang atong mga athletic association muna na sila ang mo-compose sa mga delegation nga mo-attend sa maong provincial meet. Kining usa ka athletic association nabuo ka na siya human nga ang mga nagkalain-laing distrito nagpilit sa ilang mga athlete dayon nagsangka diha sa ilang level sa athletic association. Aduna kitay siyam ka mga athletic association dinhi sa nato ang probinsya sa Zamboanga del Norte. Walay labot ang Dipolog City ug Dapitan City. Karon kini sila nga mga athletic association kining siyam magpasalamaton kita sa atong provincial school board fund nga ang atong provincial school board gayud mi agree nga matagaan sila og tag 100,000 nga subsidy. Kaning 100,000 mo ni ang gamiton karon para sa ilahang meals, pagkaon o traveling expenses nila to the playing venue and back to their station. Dayon, gawas pa niya na ang mga materyales nga atong gikinahanglan, mi slice usab kita sa ato ang unobligated nga maintenance and other operating expenses nga sa DepEd kana nga pondo aron mo'y atong ipalit sa ato ang mga gikinahanglang materyales sama sa kanang mga equipment sa dula aron wala nagi rason nga mangulikta pa kita sa atong mga magtutudlo. So sa pagkakaron gawas usab niya na miluwat na kita og memorandum ngadto sa field nga kung kinsa man og gagaling nga opisyal, school head man o supervisor nga mangulikta gani og usa o bisan piso sa atong mga magtutudlo para niini, this will be dealt with administratively. Kaya doon na kita ipalisiya nga gisunod ni ani. This is not just my policy, this is the policy of DepEd long time ago. Dugay na unta kini sa dihang namugna ang atong konstitusyon kay naa mandated sa atong konstitusyon nga walay ang ato ang basic education is compulsory but free. Now balik ngadto na usab dayon sa ato ang karon sa kani amo naman sa ning gibalay karon nga kay kini nakinahanglan palisiya manggod kini nga atong i-implementar dayon kung ato nang dito na ta sa issue sa mga kabataan nga sa ilang kontribusyon ang kasagaran sa mga report nga akong nadawat nga retong pa-explain ko naman ang mga pipila ka mga school heads randomly nganong gaamot ang mga bata. Ang ilahang tubag mo kini, sir, dili na among kabubuton kung dili kabubuton sa PTA. Kaysa dihang magtapok ang PTA,
sila ang magsabot kung unsay ilang himuong proyekto karong tuiga. Kay nahimo naman na nila nga nabatasan na nga sa matag tuig do na ibilin nga project ang PTA. Na karon kinsa man karon ang PTA ang mga ginikanan sa atong mga kabataan. Kung pila ka bata ang ilang gipa-eskwela, musab kuno ang gidaghanon sa kontribusyon nga ilang pagabayaran. So sumala ibutang talugar kung ang amuton tag 150 unya ang iyang gipaitungha nga mga bata upat namoamot tag 600 para sa pero muna ang sa uban nga mga tulungan pero sa uban dili pod ang kung kinsa ra gyud ang parents moray entitled nga mo amura siya is one count only nga mobayad siya sa maong kontribusyon kana nga dapita bot mo lagi unta kana nga atong di ba sa na una natong nahisgutan din sa previous interviews na tadre ng PTA nga atong gikinahanglan gyud nga ang atong PTA is a recognized organization nga dapat narehistro sila sa SEC. Kay kung dili sila rehistrado sa SEC, wala sila katungod mo impusar og unsa man nga mga balaod nun, palisiya o kontribusyon sa mga membro kung wala sila narehistro. Apan subo lang palandungon nga wala gyud pay ni aksyon sa atong mga PTA nagpabilin nang gihapon sa kanang dapita dili naman gud ta maka-impose. Kay the moment i-impose ko nga walay PTA nga naunsa naman hinuon kana dili sa makahimon yan. Tabang sa eskwelahan. Naman tabang man sa eskwelahan pero mao lang lagi ang ilang pagtabang, ang pagtabang nila sa eskwelahan is at the expense of the members. Kung mahimo unta, ako kanina kuhaon ko na lang kini nga kahigayunan, manawagan ako sa atong mga PTA members, sa atong mga opisyalis nga let us do away from the usual, ang atong mga habit nga ang mga membro lang gihapon ang atong ipatubag sa kung unsay ato ang mga proyekto nga pagaplanuhan. Why not try other income generating project o mag-solicit mo sa ato ang mga doon naman tayo mga establishmento dili sa mga politiko ayaw doon naman tayo mga establishmento dili sa atong mga palibot o nga makahatag ka na to og suporta mahitungod niani kung wala manggaling at atong hunaon nga ang atong tulunghaan dunay regular nga allocation nga pondo gikan sa atong nasudnong pangagamahanan. Dili wala na gikinahanglan nga kamo ang PTA maoy mangitag paagi para ma-improve ang eskwelahan tungod kay duna nay budget para ni ana gikan sa atong nasudnong panudlanan. So dili na kinahanglan nga ang PTA pa ang mohimo pa og aksyon unsay proyekto nga pagahimuon unsay pilay amutan tungod kay naa nay allocation ni ana. Ang ako lang pahangyo karon sa atong PTA maigmat kamo bantay ang atong tulunghaan kay aduna kitay pundo monthly nga gihatag sa atong mga tulunghaan. Subayan ninyo kung kana nga pundo nagamit bagyod sa sakto tungod kay kana gikuha kana dinhi sa atong division office pinaagi sa monthly subsidy cash advance gipadangat pinaagi sa atong mga school head sa atong mga tulunghaan. Bantayan ta tabangan ta ang atong tulunghaan pinaagi sa pagsubay sa pundo nga gihatag sa atong mga tulunghaan pinaagi sa atong mga school heads. Okay, so, one way of saying wala na kwarta, pundo ang eskwelahan, ninatag, gikan sa division, sa national nga kagamahanan, ay na dayon to kami ng PTA, itong mga ginagmay na lang ang problema sa eskwelahan. Okay, kana, pwede na siya. Pero sa organin, na-mention ko naman kaganina una nga, ato nang gibalay ang ilang mga school improvement plan. Kana mauna ang latid kung unsa nga mga improvements ang ilang gilantaw karong tuiga nga ilang mahimo. Kung wala diha mabutang sa school improvement plan nga no mangita pa manong lisod-lisuron pa man ninyo yung kaugalingon nga doon na dream of beyond the means of the school. Kung unsay ang basic nga panginahanglanon sa school mo oro nay tabangin ninyo nga mahimutang tungod kay doon na allocation bahin ni ana gikan sa ato ang panudlanan. Okay, thank you so much Superintendent Amit. Pangutana gikan ni Edgar din mutabok ta dito sa atong pulis. Kaya salamat dit last question ako ni Superintendent Amit. So kini manggong an improvement of schools usahay manghitabo tungod kay naamon gud po evaluation schools, di ba? Naamay mga evaluation. So after pod ang mga ako kanapil po na ako na kaya akong wife is also public schools teacher. Napil pa ako na ang school gusto po nga mo gusto nga maka-rate sa evaluation, gusto nga makuha og evaluation. So usay at the expense of the school and the PTA kay mutabang sila sa eskwelahan niya. Ang expenses sa PTA sa ilang dili ba na siya gi-impose sa members. Ako I was once a
Vice President, sa General PTA, agreement man tanan. Githrow ang project proposal, din gi-agreehan nga, okay, we will have, this is for the welfare of the school and for the students. So, wala gid siya ingong gipugos. Kung labot ining council, kaning karon wala gid nahitabo nga kaning registration sa SEC, kay tasking magud kayo ang pagparesto sa SEC, dili sayon. Dayon kung imumulaton, mahatagad pa mo expire ang term sa mga uban nga mga tender o piti, mo sunod na pod, ang maintenance pod, once you are a SEC register, kinahanglan, grabe ang pag-maintain, labi na paper requirements aning niya. So, muna ako nakita nga, apan, kanya, ang pagtabang sa mga eskwelahan, mga estudyante is short na kayo ang panahon sa kada term sa mga PTA officers. Muna nga, di gito sahay ma-implement o ma-materialize, labi na itong tuwang kanakaroon nga pagkabaguan sa PTA nga nang yung katong gingon ni magkadamiting kinahanglan na ay hinanali labi na sa mga utang ng mga nagbitay na utas kuryente, utas sa tubig sa mga eskwelahan, then solicitation na naong napud niya ng solicitation sa online schools nga ingnon ni sa una sa mga mo solicitan sa man nang DepEd wala na funding, wala nga bitaw mamanawon bitaw ng ang kuan ba ang eskwelahan ug ang nag-solicit para unta for the good of the schools, the welfare of the students ingon na sir. Okay, salamat sa mong obserbasyon, sa mong pagsaysay mo sa imong eksperyensya. Personal nga experience may tungod sa pagdumala o mga kalihukan sa atong PTA. Kabahin niya ning gitawag nga evaluation. Ang kaniya, i-emphasize ko kini, ang evaluation of the school is not compulsory. Okay? Ang usa ka eskwelahan, i-evaluate dili sa iyang pisikal nga aspeto, kundi dito sa kung unsay status sa maong tulunghaan base sa atong gitawag og performance indicators. Dunay mga performance indicators nga pagasubayon ang eskwelahan nga mooy mahimo ng tamdanan kung ang maong tulunghaan maayo ba ang performance o dili. Una ni ani nga performance indicators mo kining participation rate. Participation rate, buti pasabot niya nga ang tanan bang mga kabataan nga school age pa, ang ilang pangidaron para angayan pangmutungha, tanan nga mga bata sa komunidad nang eskwela ba? Oh, kana kung 100% sa ato pa maayo ang participation rate sa mga eskwelahan. Kay kung dili ganahan mo eskwela ang mga bata niya ng eskwelahan dunay posibleng rason. Tingali ang mga magtutudlo diha dili ganahan ang mga bata mo eskwela tungod sa magtutudlo o kaha ang kana isa na siya. So muna dayon ang tagaan og aksyon base sa kung unsay performance indicator sa maong tulungaan. Kawas pa niya doon na pala yung mga performance indicator sama sa cohort survival katong ni grade 1 ba sa tuig upat ka tuig kaniadto mao ba gihapon ang gidaganon sa grade 4 karon o kato sa na grade 4 sa niaging tuig mao ba gitanan karon ang nisaka sa intermediate muna siyang cohort survival. Oh, dayon ang dropout rate zero na ba? E kung doon na pa kanidaghang ni drop, kanang eskwelahan walay gihimong aksyon mahitungod sa dropout rate. Pero muna diha ang theory nga walay gihimo ang maong eskwelahan apan sa atong nasayran sa atong mga tulungaan karon bisan pag unsaon pa sa mga ginika ang mga magtutudlo o sa atong principal pagdapit ang mga kabataan kung mismo lagi ang mga ginikanan dili gid mo suporta nga hala oy ayo na nganong nag-usap mo dias dalan pang-eskwela na kamo. Kung ang mga ginikanan mismo wala say pagpakabana nga ang ilang mga bata day wala na mutungha, na posible kaning mga bata nga dili magtungha, muni ang kasagara, muni sila ang gitawag namo nga sardo. Students at risk for dropping out. Sila ang mo-drop, posible nga mo-drop. So, kana nga mga performance indicators ang katanaon, wala diha nalakip ang physical aspect sa school. Wala diha nalakip kung na-mental ba ang eskwelahan, wala diha nalakip kung doon na ba'y koral ang eskwelahan. Naanak na sila na innovation na sa eskwelahan ang pagpaanyag sa usa ka tulungaan. Apan ang basic nga gikinahanglan namong matutukan kaning mga performance indicators lamang. Okay? Og dihang dapita naghatag ta og allocation pinaagi sa kung unsay ilang gibalay nga mga programa, activities o mga project diha sa ilang school improvement plan nga mooy among i-evaluate dili ang eskwelahan kundi ang mga programa nga ilang gilatid gibalay dito sa ilang SIP School Improvement Plan. Okay, take note ha, parents, teachers, nga naminaw na to karon.
klaro kay itong istorya ni Superintendent Amit bahin na ng mga evaluation. Dili sa physical aspect, no? Kundi sa performance level sa eskwelahan, sa mga magtutudlo how effective nato sa ilang mga estudyante. Okay, tabok ta sa atong pulis. Sir, hapit na, konsyal. Ikaw na. Imo na lang. Sige na, go. Okay, sir, hapit na kalagkalag. November 1 and 2 next week. So, ingon po ka nga normal ra ang peace and order condition, Tibok Province. Oo. Pero, di mo ko natin hibawan ng panahon. Dili po ta pwede nga mo lenient, no, at all times. So, kaya ba, ilabitaw mga istorya nga, may nga ng pulis kay linaw naman, nabitaw, no? Pero, we don't want that to happen. Kay, sa ato mga neighboring cities, nakita mo itong mga Bumba, Iligan, sa mga city, Davao, Naigo, Cagayan de Oro City. So, with all these, mga kaisgutan ng mga framework of government nga ipirmahan between CRP of the Philippines o sa MILF, pero daghan magud po nga mga factors bitaw, mga considerations nga na iban wala mo ganahi, ang uban ganahan. So, siguro ang pulis, tinipunta ingon nga mo doubt sa inyo ang mga works, kundi ato lang gihangyo nga at all times, kinahanglan po nga with the participation of the citizenry nga vigilant. Yes ma'am, thank you very much. Mauni siya hazard sa pulis. Pag holiday gani, ang mga tao magsaya, holiday. Pero ang pulis pag holiday, red alert. So basically, this coming November 1 and 2, ang pulis, red alert na po. Wala kayo tayo problema ng ilang tao mahitungod sa mga sementeryo kay definitely na ang pulis. Ang ato lagi kabalak ang amo nga side, di magud ang pulis tanang panahon nato ng lugar pod. So most likely mabilin ang mga balay nga wa nay tawo kito sa sementeryo. So manawagan lang mi karon sa atong mga tigpaminaw nga unta kung mahimo, deportan mo lakaw atong himuon nga safety ang atong balay. Magtug-an ta sa atong mga silingan, ahata paingon sa oras ta mabalik kung magbinantayay kita sa sagusa. Maoray akong pasalig. So for so many years na ang pulis na agitay program gihimo para sa undas sa Karagkalag. Doon na po kayo sa kagawang concern ako ning ibalik sa tanan. Yes, go. Thank you, ma'am. Ang pulis po sulugoon lang. Next year, ang pulis suguon galing nga manakop ng helmet, pinasubay sa DTI, ang pulis walay mahimo. Sa as per law talaga, everyone nga patong sa iyang motor, doon naging helmet. Pero wala kaya na gipatuman in toto kay naghuna-huna magputos kayuhan sa atong mga katawhan. Pero kung balikon comes January pag suguon ang pulis, wala na mahimo, wala na misilingan, pasensya na lang. Very well said. Thank you so much. Salamat sa imong honesty. Consiel Ruben Ligorio, imo pangutana. Conditions kang ilis nga pangutana, na po yung concern diri chief nga. Sarunggod sa ato playbook, gapon yung mga kung hold up, no? Labi si Pulog na po yung hold up, nasa gawas po na po yung hold up. Ang sabi itong plano, wala mo may plano nga para yun nga assist, minimize yung mga rampat karoon nga hold up. Namo ko po yung mga yung more nga nahimo ko nito, basi ko na police pagapon pas Manila, bitaw nga pardon me sa atong kuan nga. Sa Manila ko po kung sa amana ng mga hitabo, sa Manila kuno. Sa Manila na may police na lambigit ni mga binuang. No reason po kuno nga sa ato rin ay posible nga naapoy police nga nalambigit. Nano mo kuno nga di man jud kuno lakban, may will plan man kaayo di sa ato. So ito sulti man aplik. Thank you very much, sir. Karon giakusar na ang pulis. Actually, tanang organisasyon nila ang tagasiguro nga 100% puro good eggs ang atong mga kauban. Pero so far sa atong lugar, wala pa tayo nakita nga inana nga butang. Amo lang di kami kasabot og ikapa si Garbo, ikaulaw banay namo. Sa among linya karong tuiga, kinigaling ko ang atong bagong OIC Provincial Director si Colonel Alcalde na may unong kabuok pulis nga nagpositive sa drugs. Amo nang ipabalhin sa Zamboanga for review para sa kaso nila. Akong balik ko, may kasabot. Kung nalipay ba may o maulaw ba may. As of this time, doon na po may another 6 personnel na nag-positive sa screening. Musubay lang tagpalisiya nga ilatong i-challenge itong result. Naman dito palisiya. Pero so far, may tungkol sa mga hold-ups, ginagmay rin mga hold-up dito sa tuwa, di po kumutuo nga ang pulis na ito, mudaginot ang mga ginagmay hold-up. Basically, kining mga tawahan na mga knowledge criminals lang. Pero all others, wala naman siguro.
O may mga dinagko kayong hold up diri nga among sweldo amo na lang isugal just for this ginagmay nga hold upan. Mo pa na usa ka buta nga ato nakita sa atong lugar sir. Okay, sir, Mato, give way si Edgar. Yes, sir. Okay, kaning usahay ka question kining mostly daghan usay ning hold up dakpan no. Pinagi sa CCTV. Waba mo suggestion at least to the local government or to anybody nga og mahimo o di ba kanang mismo ang establishments, ang mga dagkong establishments nga pwede nga mo butang sila og CCTV aron nga makatabang na og doon na magaling hitabo, no? Ang tinuod sir, kuto ra gyud mig urge. Kuto ra mig advice sa ila. Di magud mi kami mo palit good. Actually, dako na siyang tabang sa PNP o everyone sa tatanan. Possible unta manawagan mi o utruhon karon katong dunay mga interest dagkong building as long as possible na atay mga CCTV camera. Bisan gani ang Shukon katong hotel dito sa Kabuog, doon na sila ilang kagaling CCTV camera. So kung ang Shukon nakapahimo, why not in our place? Okay, thank you so much, Superintendent Cerealis. Rejoinder bahin ana kay naigaong-ong ordinansa ang Inanswer to query of Konsehal Ruben Ligorio. Congressman Barinaga. Nakaroon magpapili ka konsyal. Thank you. Kao ba nabutuhon? Kanini ang nana. Asa pa sa sakto na may ordinansa nga require primero sa mga bangko. Ana na sila CCTV. Karon bago pag panday na aprobahan mas mayor gani. Ang amo lang giampo nga unta dili na puli i-irok sa sangguli ang panglalawigan kasi sige na ba irok ko among ordinansa. Approve na nga gi-require ang kanang milagko mga establishment dili lamang ang bangko. Gali ang mga public schools gaagalit sa appeal dito. Nga i-require kita kanang pagmuntar sa CCTV. Nana dia no nana ordinansa usbon na ko gihangyo na ako mga amigo diha sa gulang pangalawigan og na amo lang bikil gamay sa ordinansa ayaw na irok ka kay as ihol lang maayo gud ang kasayuan ni ana no kay sige ra irok ko lang among ordinansa. So nana ordinance is authored by controversial Konsehal James Berlogues. Nga medyo initalo tayo. Konsehal James Initalo na wala sa taas. Good morning, ito kang Alma. Good morning, ito kang Berlogues. Pag-ampo lang doon, ngayon mo kung lansa, dili mairok. Kaya yung mga lansa, luha na ka mo lansa, ipangirok. Ganun sa hotel, i-appeal po. Appeal. Okay, kaya ganan God, doon na may mga resistance sa hotel. Kaya niya mo check-in kung ka, makitaan mo ka. Wala. Wala. Private room siguro. Ang sa bawang ordinansa, wala gipihid. Mahupit kag mamutil. Nag-require gina. Nagani siya penal provision. Nagmando yun sa tamang mga dagkong 10 minutes? Dagkong mga mapagsayo, no? Okay, establishment. So, hinapon ta, usbon ko, inyong magawa na maging mga ordinansa, naunta ka sa hitungdan ng mga establishmento, masluman yun. Parang nila yung kita mamutahan. No? Na ay multa na, hindi kayo multa, napag-ipin na provision niya. Thank you. Okay, thank you so much. Share lang ako gamay niya before the Edgar dito sa Davao ba. Kanang ang hotel dito, nanay gibutang ditong warning nga, na CCTV sila, kamera nga, na-monitor ang imong every action. Gikan sa lobby, pero sa alley, ana. Sa kwarto. Bat. Dito sa bathroom, sa restroom, wala. Pero ayun lang yung kumpiyansa. Mabuta kayo balo, no? So, pero ilan ang gibutang dito nga, warning, anak, na this hotel is covered by CCTV camera for your security and protection. Dayon, bathroom ra kuno, ang restroom ra kuno mo, walay appeal sa yang covered by CCTV. Violation na sa imong private, privacy? Okay, violation naman po na sa imong privacy. Okay, so much about that, no? Thank you so much. Edgar, imong pagkatana. Last question, kay wala tayo panahon. Okay, sir, sometimes CCTV is helpless when it comes to crime done by tao riding in tandem and wearing helmets. Kanang CCTV, kita katong high-tech ang CCTV. May makakusas po. Kanang mula ho sa helmet, ano makaroon ng mga tao. Most of the crimes now are done sa mga tao wearing helmets, close helmets. Not every crime necessarily. Ato experience karon Dipolog, Zamboanga, and other places, katong mga shooting incidents sa highway, sa kalsada, mawalang doon na helmet.
Okay, so salamat kayo. Wala na gyud tay panahon daghan pa tayong i-discuss diri, no? So next time ato lang gihapong imbitaron ni sila balik kay daghan man tayong mga issues and concerns nga ngayon nato nga ato bangon, no? So katong security conscious nga mga establishments ug banta kinahanglan mong CCTV camera kay. So ikaw mo check in ka kauban ni ayag gyud kumpiyansa. Hello! So, thank you so much, no? Nangayo tag panamilit, gikan kang Superintendent Sunny Ray Amit, ang atong Provincial Schools Division Superintendent sa Department of Education. Usbong ko, mapasalamatan ako sa kay-gayunan nga gihatag kanato ang imbitasyon sa atong Madam Angkor, Madam Edith Pahente Tumong, nga makapadangat kami sa among mga programa sa atong mga tigpaminaw. O kuhaon ko sa kini nga kahigayunan sa dili pa ko manamilit. Magpasalamat kami sa mga tanan nga misuporta sa atong mga tulunghaan, gikan ilabi na sa atong lokal nga pangagamahanan, ang atong mga opisyalis, ingon man ang mga tao sa pribadong sektor nga mihatag og suporta sa atong mga tulunghaan. Hinaot-on ta nga ang inyong suporta dili karon lamang nga umaabot ang eleksyon, nga himuon ninyo nga punto sa eleksyon ang mga donasyon, suporta nga inyong gihatag sa atong mga tulunghaan. Ang atong mga magtutudlo o ang atong mga school heads nga anaa karon sa atong mga tulunghaan sama sa atong kapulisan o sa uban pa mga kawani sa gobyerno, sulugoon lamang ninyo o ayaw intawon ninyo hatagi o bulok kung unsa man ugaling ang ilang mga himuong aksyon o inyong himuon nga interpretasyon nga kini usa ka politikanhong lakang nga gihimo sa atong mga magtutudlo o mga opisyalis sa atong mga eskwelahan. Sa atong mga PTA nga nagpadayon karon pagsuporta, mapasalamaton kami sa inyong hiniusang pagtabang sa atong mga tulungaan. Apan usbon ko, kami wala magdemand kaninyo og unsa nga proyekto ang inyong angayang buhaton sa atong mga tulungaan. Ang amo lamang nga kung duna kamoy dili maangayan sa inyong mga kaugalingong kalihukan, pahuhog husaya usa kana ninyo diha sa inyong kaugalingon nga asosasyon kay kung matud palagi sa panultihon sa atong mga negosyante na kung wala reklamo, okay lang. So, hinaot-on ta nga magpadayon ang inyong makanunayon nga suporta sa atong mga tulunghan. Daghang salamat. Thank you so much, Superintendent Sunny Ray Amit. Ato pong pangayo ang panamilit, ang iyang tapad, the lady love of his life, ang walay hubag, si Ma'am Leah Amit. Sige lang man kay ni intro man kaganina, so extra po ka. Okay, salamat po kayo sa kanang imbitar ninyo kanam. Okay, thank you so much, no? Demure kayo si Ma'am. Okay. O diri sa ato ang wala, ang ato ang Police Superintendent Diven Serialis, ang atong Deputy Director for Administration sa Philippine National Police Camp Amat Sikaya, Dipolog City. Sa ngalan ug alang sa among OIC Provincial Director, si Senior Superintendent Attorney Alcaldre, kami nagpasalamat sa pagdapit ining maong kapihan sa Dipolog. Naghinaot lang mi nga kung doon na mo mga complaints, reklamo report, please lang ang kampo doon ay tao palagi inyong maduulan. Welcome na mo tanan. Kung man batok o pabor sa pulis, welcome na mo na tanan. Thank you very much and good morning. Okay, thank you so much. Gikan sa atong panel, gikan ni Konsehal Ruben Ligorio. Salamat ka sa mga bisita, no? Sinapunta na sunod sa among pagdapit, inyong tagaan may pagsanong, kaya nakatabang kayo mo sa atong katauhan, pinagising informasyon sa ihatag. Salamat sa bisita, o may imutang salamat kayo ng tanan. Okay, gikan ni former Congressman Attorney Rosilier Mati Barinaga. Salamat dito, magpasalamat agdako nga doon na gyud tayo ka bisita ang attender karon o gani ang atong superintendent sa DepEd gibanan gyud sa iyang manyag asawa. Tutuhar ay kan say nga safe kay doon na naman CCTV. Ang tuhod yung superintendent na si Sunny, we feel assured. We have a very high standard of education, no, with him and him. And to Officer Serialis, we are also assured nga ang atong peace and order, the PNP is in control. No, daghang salamat. Thank you so much, Sir Matoy. Edgar, last concern. Okay, last concern lang. Alang ito itong tune, nga doon ay concern sa senior citizen. Ito nang gidala sa atong konsehal na rin kauban. Kung paminaw ka karon, anytime makabisita kasi ang opisina, no, sa City Council. Dili lang ka na lang, o na umapuhon, no, aron matambagan ka sa imong buhaton ninyong problema. Ani mo bahin sa senior citizen o kanang pagpamalit og tambal with regard to senior citizen. Daghang kay salamat.
Okay, salamat kayo og good morning, good evening, good afternoon, good noon ngadto sa ato ang mga fans all over the world. I miss you, Lady Areta Paintitumong sa Saudi Arabia og ingon man si Jennifer King sa Northern Ireland. So, salamat kayo kini si Edith Paintitumong, kauban si Paul James Hacolan, Edgar Soronda, Consiel Ruben Ligorio, Attorney Rosilier Matoy Barinaga, kauban nato ang ato mga guests, Police Superintendent Viven Sirialis sa Philippine National Police, kauban nato si Superintendent Sunny Ray Amit sa atong Department of Monrotion alias Mat Monro daw, matod pa dito siya Ruben Ligorio, muhirit pa yun. Kauban sa iyang hubag nga asawa si Ma'am Leia Amit, si Tax Ilumba, dito sa atong sa pang Kabila Hotel o dito sa istasyon si Danny Luod, sa ngala ni Richard Villaronte, atong station manager. Kini si Edith Paintitumong yung kaninyo. Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away. Sa makausapan, inyong nabati ang tulumanon.